Sa gilid ng Riles, sa Caloocan, kung saan ang tunog ng dumaraang tren ang nagsisilbing orasan ng mga tao, nakatayo ang barong-barong ng Pamilya Ramos. Yero na pinagtagpi-tagpi, pader na gawa sa pinaglumaan at pininturahang plywood, at sahig na halos butas-butas. Dito lumaki si Lira, 9 na taong gulang, payat, maitim ang balat sa init ng araw, at laging magulo ang buhok na parang hindi natutulog sa hangin. Lira, pakikuha nga ng timba, uubos na naman ang tubig sa drum. Sigaw ni Ofelia, ang ina niya, mula sa maliit na lutuan na nasa labas lang ng pintuan. Opo, Nay! Bilis-bilis na tumakbo si Lira. Tinapik pa ang batang nakahigang si Rowena. Bunso, bantayan mo si Kuya Makoy ha, huwag mong papalabasin sa kalsada. Huwag kang bossy, irap ni Makoy. 7 taong gulang, hawak ang laruan niyang kotse na gawa sa lata ng biskwit. Mas matanda ka lang ng 2 taon. Sige na, makulit. Natatawang sagot ni Lira sabay buhat sa timba na halos kasing laki niya. Bumaba siya sa makitid na hagdan palabas ng looban. Dumaan sa mga kapitbahay na naglalatag ng labada at nakipila sa poso. Pawis na pawis ang mga tao. May nagtatalo pa kung sino ang nauna. Uy, Lira! Tawag ni Mang Arthur. Ang payat na lalaking nakatsinelas at may kariton sa gilid. Mamaya, saba ka sa akin sa junk shop ha. Marami tayong makukuhang botebon sa palengke. Babalik yung truck. Tumango si Lira, humihingal habang tinitingnan ang mabigat na timba. Opo, Mang Arthur. Paghatid ko lang po ng tubig kay nanay. Habang hinihintay niyang siya ang sumalok, napatingin siya sa dulo ng lokaban, sa kalsadang laging iniikot noon ng jeepney ng tatay niya. Dati, pagdaan ng jeep, sumisigaw siya ng "Tay!" at kumakaway si Rodolfo, ngumunguya ng yosi at nag-aabot ng kendi. Ngayon kalsada na lang, wala na ang jeep, wala na ang tatay. Lira, malumanay na tanong ni Aling Debang, kapitbahay nilang tindera ng mani. Kumusta na ang papa mo? Balita o nasa probinsya na raw? Napayuko si Lira. Wala na pong balita, Nay. Sabi po niya noon babalik siya, pero 2 taon na po. Napailing si Aling Bebang, napabuntong hininga. Hay mga lalaki talaga minsan. Huwag kang mag-alala, anak. Balang araw, abawi ang panahon sa inyo. Hindi sumagot si Lira. Pinili na lang niya ang tahimik. Dahil sa puso niya, matagal na siyang tumigil umasa. Pagbalik sa bahay, agad niyang iniakyat ang timba. Nakatalikod si Ofelia, nagkukuskos ng kawali. Nay, si Mang Arthur po. Pinasasama ako mamaya sa junk shop para may pambaon daw po kami bukas. Napalingon si Ofelia, pawisan at halatang pagod sa maghapong pagtitinda ng kakanin. Sige anak, pero pag dumilim na, umuwi ka na agad ha. Kabado ako pag nasa labas kayo ng gabi. Opo, sagot ni Lira. Sabay tingin sa kapatid niyang, si Rowena, na naglalaro ng piko sa lupa. Bunso, pagbabalik ko, maglalaro tayo ng bahay-bahayan. Ako yung mama, ikaw yung anak, si kuya yung aso. Ha? Napakunot no si Makoy. Ayoko maging aso, gusto ko yung tatay na may sundang. Alam na niyang siya na ang tatay-tatayan, nanay-nanayan at ate sa bahay. Kinahapunan, kasama niya si Mang Arthur na nagtutulak ng kariton. Sa loob, may mga bote, dyaryo at kung ano-anong kalakal. Tandaan mo, Lira, paalala ni Mang Arthur. Huwag mong hahawakan yung bote ng gamot. Sa ngayong may laman pang kemikal. Delikado yon. Kunin mo lang yung klaro, yung walang amoy. Opo, masiglang sagot ni Lira. Habang pinupulot ang mga bote sa gilid ng palengke, sa tabi niya, may batang lalaki ring namumulot. Si Bogs. Kalaro niya minsan ay kaagaw din sa mga pwesto sa basurahan. Hoy Lira, asar ni Bogs. Ang bagal mo, uubusin ko tong side na to. Pinagmalaki nito ang supot na halos mapuno na. Hindi sa paramihan. Natatawang sagot ni Lira. Basta pag uwi ko, may barya si nanay para sa bigas. Yun ang mahalaga. Sa gitna ng init at amoy ng isda, nakikita ni Lira ang iba't ibang mukha ng tao. Yung may kaya, bumibili ng 1 kilong karne. Yung kagaya nila, tumatawad sa kalahating kilo. Sa murang isip niya, hindi niya maunawaan kung bakit ganun kalaki ang pagitan. Pagsapit ng gabi, pagod na siyang umuwi, may 3 boteng dala, ilang daryong nabunot at maliit na papel na perang kinita nila ni Mang Arthur. Kinabukasan sa eskwela naman ang labanan. Class, open your notebook. Sagutan ninyo ang page 24, wika ni Ma'am Trining.
ang kanilang advisor. Tahimik na binuklat ni Lyra ang lumang notebook niya, kupas at may ilang punit na pahina. Katabi niya sa upuan si Nicolette Nix Ibanez, mestisang payat at laging may panyo sa bulsa. "Lyra," bulong ni Nix, "dito yung sagot sa number 3 oh." Itinuro ni Nix ang diagram sa libro niya. "Salamat," mahina niyang tugon. Sa harap, may batang naka-headband at bagong sapatos, si Gwen Malazarte. Nilingon si Lyra at tinapunan ng tingin mula ulo hanggang paa. "Ma'am," malakas na sabi ni Gwen, "pwede pang pakiusap po kay Lyra? Huwag po siyang umupo masyado malapit sa akin. Amoy usok po kasi, parang galing sa sunog." May mahinang tawanan sa klase. Napahinto si Ma'am Trining. Tinignan si Lyra, saka si Gwen. "Gwen, hindi magandang biro yan. Lahat tayo dito, pantay-pantay." "Lyra, okay ka lang?" Tumikhim si Lyra. Pinisil ang lapis niya. "Okay lang po, ma'am." Napasulyap sa kanya si Nix, napakunot ang noo. Paglabas nila sa recess, agad siyang hinatak ni Nix sa gilid ng koridor. "Lyra, kung gusto mo, pwede ka sa bahay namin mag-aral paminsan-minsan. May extra notebook pa kami. Huwag mo na lang pansinin si Gwen. Mayaman lang yon pero maingay." Napatawa si Lyra kahit papaano. "Ayos lang ako, Nix. Sanay na ako sa kulang. Huwag ka mag-alala." Pero pag uwi niya, tahimik siyang naglakad sa riles. Tahimik na nagbilan ng paa bawat kahoy. 1, 2, 3. Para bang kung magbilang siya, malilimutan niya ang mga salitang amoy usok, galing sa sunog, at huwag dumikit. Isang gabi, bumuhos ang malakas na ulan. Unang patak pa lang, ramdam na ni Lyra ang kaba. Ang bubong nilang yero, parang tambol na walang tigil sa paghampas ng ulan. Pumapasok ang tubig sa mga siwang sa dingding. "Nay, tumutulo po dito." Sigaw ni Makoy sa isang sulok. "Dito rin po," sabi ni Rowena. "Lyra, bilis, yung palanggana ilagay mo sa ilalim ng tulo," utos ni Ofelia habang pinipilit takpan ang ibang butas ng lumang kumot. Bago pa sila makahinga, may sumisigaw sa labas. "Baha na sa dulo, tumataas na ang tubig sa kanal. Lumipat na kayo sa covered court." Bumukas ang pinto nila, lumilitaw ang malamig at mabahong tubig na dahan-dahang pumapasok. Nanlaki ang mata ni Lyra. Inabot ni Ofelia ang maliit na bag na pinaglalagyan ng papeles. Birth certificate, resibo, ilang litrato. "Makoy, kargahin mo si Rowena." "Lyra, dalhin mo tong bag." "Sige, bilis, baka abutan tayo ng tubig." Lumabas silang magkakasama, pilit lumilusong sa baha. Ang tubig, malamig at malabo, may lumulutang na plastik, dahon at kung ano-ano. Sa malayo, humahagibis ang tren, parang nanonood lang sa kalbaryo ng mga tao. Pagdating nila sa covered court, siksikan na ang mga kapitbahay. May umiiyak na sanggol, may nag-aaway sa kulang na banig, may nag-aabot ng lugaw mula sa barangay. Nakahanap sila ng sulok, pinagdikit-dikit ang mga katawan para uminit. "Nay," mahina ang boses ni Lyra habang yakap si Rowena na nanginginig. "Bakit po ganito lagi? Bakit parang galit sa atin ang ulan?" Napatingin si Ofelia sa bubong ng covered court kung saan pumapasok ang ilang patak ng tubig. Hinaplos niya ang buhok ng anak. "Hindi galit ang ulan, anak. Ganito lang talaga ang buhay natin ngayon. Pero hindi habang buhay ganito." "Paano po?" Nangingilid na ang luha ni Lyra. Kahit si tatay, wala na. Kahit mag-ipon tayo ng bote, parang kulang pa rin." Mahina ang hagod ng kamay ni Ofelia sa likod ni Lyra. "Dahil ikaw, anak, balang araw, lalabas ka sa looban na to. Makikita mo ang ibang mundo. Bata, hindi mo pa alam kung paano, pero alam kong kaya mo. Diyos nang bahala sa paraan." Tumingin si Lyra sa paligid, sa mga basang panig, sa mga taong gutom, sa mga batang umiiyak sa lamig. Sa murang puso niya, may kumislot na galit at pangako. Halo-halo, tahimik siyang tumango. Sa loob-loob niya, may boses na nagsasabing, "Balang araw, hindi na natin kailangang tumakbo sa baha. Balang araw, hindi na gutom ang alaala ng magkakapatid." Habang humuhuni ang ulan sa bubong ng covered court at umuugong ang tren sa labas, tahimik na nangako si Lyra sa sarili. Hindi niya alam kung paano, pero alam niyang hindi siya mananatili sa pagiging batang sanay sa kulang. 13 taon ang lumipas mula ng gabing iyon sa covered court. Pero sa pakiramdam ni Lyra, kahapon lang siya nangakong
hindi habang buhay magiging batang sanay sa kulang. 22 taong gulang na siya ngayon, nakasuot ng puting polo na may tatak na Usina ni Tia Mila at itim na apron na may bahid ng sabaw at mantika. Nakatayo sa harap ng maingay na usina sa isang kanto malapit sa malaking pribadong ospital sa Maynila. "Lira, bilis, able for, pulang pa ng isang araw na ulam." Sigaw ni Chef Ramon na a-hairnet at basang-basa ang noo sa pawis. Malaki ang katawan nito, may bigote at laging nakakunot ang noo, parang laging galit. Pero minsan nakikita ni Lira na palihim itong nag-iiwan ng libreng lumpia sa mga batang pulubi sa labas. "Opo, chef," sagot ni Lira. Agad na kinuha ang 2 platong sinigang at ginisang gulay, maingat na inilagay sa tray. Lumabas siya mula sa masikip na kusina. Agad siyang sinalubong ng halo-halong amoy ng pritong manok, kape at antiseptic na sumisingaw mula sa ospital sa kabila. "Good afternoon po. Ito na po yung additional order ninyo." Magalang niyang sabi sa 2 babaeng naka-guard ID na halatang bantay ng pasyente. May kasama na po tong libreng sabaw. "Mainit pa po." "Salamat iha," sabi nung isa. Halatang puyat na't namumugto ang mata. "Buti dito mura no? Kung sa loob kami ng ospital bibili, ubos na sweldo ko." Napangiti si Lira. "Opo ate, basta bantay ng pasyente, dapat laging may makain." Biro niya, kahit sa loob-loob niya, naiisip niyan sana may magkwenta rin ng oras at pagod ng mga bantay na tulad niya. Anong kay Ophelia? Paglingon niya, kita niyang paikot-ikot si Jonah May. Kasama niyang waitress, morena, medyo chubby, at laging may paldang medyo maiksi kaysa sa dapat. "Lira," mahinang bulong ni Jonah habang nag-i-scan ng order sa counter. "Mamaya ha, kwento mo sa akin yung sinabi ng doktor kagabi. Nakakapraning yung text mo na yon." Napalunok si Lira, saglit na sumikip ang dibdib. "Mamaya na, break," sagot niya, pilit nang umiti, habang inaabot ang resibo kay Manager Kaloy. Si Kaloy, payat, laging naka-long sleeves kahit ang init sa loob ng kainan. May hawak na ballpen at maliit na notebook ng sales. "Lira," malamig nitong sabi, "paki-double check tong resibo sa table 7. Nagreklamo yung customer. Sabi niya, hindi niya in-order tong extra rice." "Sir, sila po yung nag-request kanina. Yung may kasamang batang umiiyak?" Maingat na paliwanag ni Lira. "Nagpa-extra rice po sila para doon sa bata." Tumahimik si Kaloy, tiningnan ang resibo. "Next time, siguraduhin mong nakalagay sa order slip. Ayoko ng gulo, alam mo yan. Lugi na nga tayo sa kuryente, madadagdagan pa reklamo." Tumango si Lira. "Opo sir, pasensya na po." Sa ganitong mga sandali, naiisip ni Lira na hindi na siya umiiyak gaya ng dati. Parang natuyo na ang luha niya sa mga taon ng kakapusan. Pero sa tuwing may nagrereklamong customer o may mali siya, bumabalik ang pakiramdam ng pagiging batang pinagtitinginan sa classroom dahil sa amoy usok na damit. Pagpatak ng 2:00 ng hapon, bahagyang kumalma ang kainan. Nakaupo si Lira sa gilid ng kusina, humihigop ng libreng sabaw na binigay sa kanilang mga staff ni Chef Ramon. "Lira," bungad ni Jonah kumakagat ng pandesal. "Ano ba sabi ni Doc kagabi? Yung nanay mo, kamusta na?" Tahimik na tumitig si Lira sa sabaw. Parang doon niya makikita ang sagot. Sabi ni Dr. Julian Ong, kailangan na raw ni nanay ng mas madalas na dialysis. Tumaas daw yung creatinine, kung ano man yon. Basta mas malala na. Magkano daw ang aabutin? Singit ni Chef Ramon, nangatalikod pero halatang nakikinig. "Sa ngayon daw po, umabot na sa halos 30,000 yung kulang namin," mahinang sagot ni Lira. "Kung hindi daw kami makakabayad sa loob ng 1 linggo, ililipat na si nanay sa mas murang ward. O baka hindi na magawa yung ibang procedure." Natahimik ang tatlo. Tanging ingay lang ng exhaust fan at kalansing ng sandok ang naririnig. "Grabe naman," bulalas ni Jonah. Magkano lang sahod mo buwan-buwan? Minimum lang din, di ba? Tapos may binabayaran pa kayong upa sa bahay ninyo. Hindi ko pa nga po alam kung magbibigay pa yung landlord namin ng palugit," dinugtong ni Lira. "Pero hindi pwede yun. Hindi pwedeng ilipat kung saan-saan si nanay. Takot na nga siya sa makina, lalo pa kung bagong lugar na naman." Lumapit si Chef Ramon. Humarap sa kanila. "Makinig kayo," sabi nito. Medyo pausang boses. "Hindi ko kayo kayang pautangin ng ganyang kalaki.
Pero may konting naipon ang asawa ko. Subukan kong kausapin. Tsaka Lira, huwag mong papabayaan sarili mo. Pag nag-collapse ka dito, problema na naman yan. Napangiti ng kaunti si Lira. Salamat chef, pero ayoko pong umasa sa iba. Tama na yung umasa kami kay tatay noon. Ako na lang po. Taya ko to. Mapigas ang ulo mo talaga. Reklamo ni Jonah. Pero halakang may lambing. Kung ako yan, matagal na akong sumuko. Hindi ka susuko pag nanay mo ang nakasalalay. Mahinang sagot ni Lira. Bago pa humaba ang usapan, sumilip sa kanila si Manager Kaloy. Oh, breakover nga. Maupaparating na grupo galing ICU. Yung mga bantay. Bilisan na yan. Lira, ikaw sa labas. Jonah, sa takeout. Ramon? Dagdag lutong batchoy. Paglabas ni Lira, sinalubong siya ng 4 na taong galing ospital. Halatang puyat at pagod. May isa sa kanilang matantang babae na may hawak na naka-fold na kumot at isang binatang lalaki na may sling bag at naka-hoodie kahit mainit. Ate, magkano po yung pinakamura pero nakatabusog? Nahihiyang tanong ng binata. Napatingin si Lira sa kanila. Napansin ang pagod sa mga mata. Parang nakikita niya ulit ang sarili niya na nakaupo sa tabi ng kama ni Ofelia sa charity ward. May lutong ginisang gulay at kaldereta kami ngayon. Magaan niyang tugon. Alam nyo, may combo kami para sa mga bantay. Isang ulam, kanin, libreng sabaw. Mas mura po kaysa sa regular. Talaga? Nagulat ang matandang babae. Bakit may ganong promo? Kasi po. Numiti si Lira. Alam namin kung gaano kahirap magbantay sa ospital ng gutom. Bawal yun. Dapat kahit papaano may kain. Napatawa saglit ang binata. Parang alam na alam mo, ate. Sobrang alam sagot ni Lira. Pero hindi na niya ipinaliwanag pa. Pagsapit ng 10:00 ng gabi, tapos na ang shift nila. Nanghina ang mga paa ni Lira. Pero kailangan pa niyang dumiretso sa ospital. Sinabit niya ang lumang backpack na may tatakpan ng high school niya. At nagpaalam kay Jonah. Mauna na ako ha, baka naghihintay na si Rowena. Papalit-palit kaming bantay ni Makoy. Sige, wika ni Jonah, sabay yakap saglit. Text mo ko pag may kailangan ka. Kahit yung maliit lang ha. Nako, baka maubos load mo, biro ni Lira. Salamat na lang, Jonah. Sa daan papunta sa ospital, tinabig ng malamig na hangin ang kanyang mukha. Sa bawat hakbang, ramdam niya ang bigat ng mundo sa mga balikat niya. Si Makoy ngayon ay 20 taong gulang na. Nagde-deliver ng tubig sa umaga at nagbabantay kay Ofelia sa madaling araw. Si Rowena naman, nag-aaral. Ako'y! Mahinang tawag ni Lira. Napabalik-was ito. Ate, anong oras na? Akala ko, malilate ka sa shift mo. Tapos na ako. Ako na muna dito. Umuwi ka na. Magpahinga ka. May delivery ka pa bukas. Ayos lang ako. Pilit ni Makoy. Kaya ko pa. Tumingin si Lira sa pagod na mukha ng kapatid, sa mga eyebag na parang sa taong doble ang edad. Makoy, please, huwag mo na akong unahan sa katigasan ng ulo. Ako na dito. Napailing si Makoy, napangiti ng mahina. Ikaw talaga. Sige na nga, sabihan mo si nanay pag nabising siya. Napadaan kanina si Nix, nagdala ng tinapay. Oo, sasabihin ko. Pumasok si Lira sa loob ng kwarto. Naroon si Ofelia, payat, nakakabit sa makina, humihinga ng mabigat pero payapa ang muka. Umupo si Lira sa tabi ng kama, hinawakan ang kamay nito na malamig at tuyo. Nay, bulog niya, nandito na po ako. Kumain na po kayo kanina? Yung sinigang daw masarap sabi ni Makoy? Imbes na sagot, bahagyang ngiti lang ang lumitaw sa labi ni Ofelia, nakapikit ang mga mata. Sa tahimik na gabing iyon, naalala ni Lira ang batang nakasilong sa covered court sa gitna ng baha. Ngayon, hindi na nabaha ang hinahabol nila, kundi utang at oras. Oras bago lumala ang sakit, oras bago sila singilin, oras bago sila panibagong hamon na naman. Hinaplos niya ang braso ng ina, kumapit ng mas mahigpit. Hindi po ako susuko, Nay, bulong niya sa bilim. Kahit ilang shift pa, kahit ilang bote pa, hahanap ako ng paraan, kahit hindi ko alam kung paano. Sa labas ng bintana ng ospital, kita ang mga ilaw ng lungsod, parang bituin na bumagsak sa lupa. Hindi alam ni Lira sa mga ilaw na yun, may isang tadhana na unti-unti nang umiikot palapit sa kanya. Isang buhay na muntik nang mawala at isang utang na hindi pa niya alam na ibabalik sa kanya sa paraang hindi niya kayang imaginein. Kinabukasan,
Parang hindi natulog si Lyra. Pag-uwi niya mula sa pagbabantay kay Ophelia, halos 1 oras lang siyang nakapikit sa barong-barong nila bago magising ulit sa alarm na tumutunog sa murang cellphone. 6:00 pa lang ng umaga pero kailangan na niyang pumasok sa kusina ni Tia Mila. "Lyra, sigurado ka ba?" tanong ni Rowena. Nakaupo sa papag at nagsusuklay ng buhok, handa na para sa klase. "Parang namumutla ka na, ate. Baka mahimatay ka sa trabaho." Ngumiti si Lyra kahit mabigat ang ulo. "Ayos lang ako. Mas napapagod yung mga bantay sa ospital kaysa sa akin. Tsaka kailangan natin yung sweldo, di ba?" Sumingit si McCoy mula sa pintuan, naka-uniforme pang deliver ng tubig. "Ako na magbabantay kay nanay mamayang hapon. Huwag ka masyado mag-alala. Tignan mo sarili mo minsan, ate." "Uy, nagkakaisa kayo laban sa akin, ha?" Biro ni Lyra. Pero sa loob niya, alam niyang tama sila. "Sige na, aalis na ako. Text niyo ako pag may nangyari kay nanay, ha?" Lumakad siya palabas ng looban. Dala ang lumang sling bag habang sumasalubong sa kanya ang amoy ng kanal at nilulutong tuyo sa umaga. Sa bawat hakbang, pinapaalala sa kanya ng katawan niya na kulang siya sa pahinga. Pero sanay na siya sa kulang, oras man o pagkain. Pagsapit ng 12:00 ng tanghali, punong-pino ang kusina ni Tia Mila. Parang piyesta sa ingay ng kutsara at tinidor, tawanan at kalansing ng pinggan. May mga nurse na naka-duty, mga intern na kakagaling lang sa rounds, at mamabantay ng pasyente na nagmamadaling kumain bago bumalik sa mga kwarto. "Lyra, 3 tapsilog sa table 6. Jonah, 2 batchoy sa 8. Sigaw ni Chef Ramon mula sa kusina. "Ate Lyra, isa pan extra rice dito." Sigaw ng isang intern na pawis na pawis. "Wait lang po, sir. Isusunod ko na yan," sagot ni Lyra. Halos ayaw nang humiwalay sa tray na bitbit. Patakbo siya sa bawat mesa, ngiting pagod pero totoo. Nasanay na siyang magbuhat ng bigat sa bahay at sa trabaho. Habang inaabot ang resibo sa isang bantay na nagbabayad, biglang bumukas ang pinto ng kainan ng mariin. Parang may nagmamadali. Excuse po!" Sigaw ng babaeng naka-nurse uniform, pawis at hingal na hingal. Nakalagay sa ID nito ang pangalang Bianca Llamado, RN. "Sino po rito ang may O-negative na blood type?" Napakunot ang noo ng mga kustoma. May tumigil sa pagkain, may nagkatinginan, may nagtanong. "Ha? Bakit, ate?" tanong ni Jonah, lumapit sa harap. "May pasyente po sa ICU," hingal ni Bianca, hawak ang clipboard. "Kritikal ang lagay, na aksidente. Kailangan niya agad ng O-negative na dugo." "Wala kaming makita sa blood bank ngayon, wala ring ready na kamag-anak. May nagsabi sa akin na may staff daw dito na O-negative. Paumanhin po, nagmamadali lang talaga kami." Parang may kumurot sa dibdib ni Lyra. Nilingon niya si Jonah, si Chef Ramon, si Kaloy. Lahat sila nagtatakang nakatingin sa isa't isa. "O-negative," bulong ni Chef Ramon. "Sino nga uli sa inyo yon?" Nagtaas ng kamay si Lyra bago pa maapos ang tanong. "Ako po," mahina niyang sabi. "Ako po yung O-negative. Na-check po dati sa blood typing sa barangay." Nagulat si Jonah. "Lyra, sigurado ka? Ang putla-putla mo na nga, tapos..." "Miss, sure ka ba?" Singit ni Manager Kaloy. May halong kaba at pag-aalala sa tono. "Ang dami pa nating customers, tsaka baka hindi ka na makabalik agad." Tumigil si Lyra. Huminga ng malalim. Pumasok sa isip niya ang mukha ni Ophelia na nakakabit sa makina. Ang mga bantay sa ospital na gutom. Ang batang siya na takot sa baha pero kumikilos pa rin. Tiningnan niya si Bianca. "Gaano po kadigat ang sitwasyon?" Maingat niyang tanong. "Halos wala na pong pulso ang pasyente." Sagot ni Bianca, hindi na nagpaligoy-ligoy. "Hindi po ako pwedeng magdetalye pero kung may volunteer ngayon, may tsansa. Kung wala, baka ilang oras na lang." Arang umalingaw-ngaw sa tenga ni Lyra ang salitang ilang oras na lang. Naalala niya yung sinabi ng doktor tungkol kay Ophelia. Kung hindi makakabayad sa 1 linggo, may mga kailangan kaming ihinto. Paulit-ulit ang oras sa buhay niya, laging may nililimitahang sandali. "Sir Kaloy," humarap siya sa manager, hawak ang apron. "Pahingi po ng 1 oras. Kung gugustuhin niyo po, bawasan niyo na lang po sa sahod ko. Pero baka may buhay na nakaasa sa dugo ko. Hindi ko po kayang palampasin." Tahimik na tiningnan siya ni Kaloy. Matagal nang kilala ni Lyra ang mga tingin niya. Tinging nagbibilang ng gastos, inging nag-aalala sa operasyon ng kainan.
Pero sa sandaling yon, iba ang nakita niya. May munting respeto sa gilid ng mata. Sige, maikling ngunit mabigat na sagot ni Kaloy. Pero mag-inat ka at bumalik ka kung kaya mo pa. Lira, huwag kang mahihimatay sa daan ha. Wala akong pambayad sa ospital. Salamat po sir, mabilis na sabi ni Lira. Sabay abot kay Bianca. Tara na po. Sa loob ng ospital, parang biglang lumamig ang lahat. Dinala agad si Lira ni Bianca sa blood donation room. Amoy alkohol, puting-puti ang mga dingding. Tahimik maliban sa mahihinang tunog ng makina. Miss, pakisulat na lang ang pangalan mo dito, contact number at kung kailan ka huling nag-donate, kung nag-donate ka na. Sabi ng medtech na si Arman habang inaayos ang mga bag ng dugo. Kinuha ni Lira ang ballpen, nanginginig ang kamay. Lira Ramos, Dalawano, Barangay. Napaisip siya. Kuya, first time ko po mag-donate ng dugo, bawal po ba yun? Ngumiti si Arman. Hindi naman. Tatanungin lang kita ng ilang bagay bago tayo mag-umpisa. Kumain ka na ba? Medyo, sagot ni Lira. Sumimot po ako ng sabaw kanina. May tulog ka ba kagabi? Napatingin siya kay Bianca saka sa sahig. Mga 2 oras po? Napailing si Arman pero hindi na ito nagtanong pa. Sige, monitorin ka na lang namin ng maigi. Kung medyo hilo ka, sabihin mo ha, hindi ito puwersahan. Habang inaabot niya ang braso, parang lumakihan ang karayom sa paningin niya. Narinig niya ang sariling lunok. Hindi siya natatakot sa baha, sa gutom, sa ingay ng palengke. Pero karayom? Ibang usapan yon. Ate, may boses na biglang sumingit galing sa gilid. Huwag ka matakot, mabilis lang yan. Napalingon siya. Sa may pintuan may janitor na nakatayo. May hawak na mop. Si Kuya Cardo, pamilyar na mukha sa ospital. Madalas niya itong makita sa hallway, naglilinis, nakikipagbiruan sa mga bata. Kuya Cardo, nagulat siya. Kayo pala yan. Lumapit ito, nakatingin sa kanya na may ngiting nakakakalma. Iha, ilang taon na ako dito, ang dami ko nang nakitang donor. Yung ibang halos mas payat pa sa'yo, nakayanan. Ikaw pa kaya? Tsaka baka naman swertehin ka pa. Makayang binibigyan mo ng dugo. Maging kaibigan mo o boss mo balang araw. Napatawa si Lira, kahit pilit. Boss agad kuya, hindi na lang po tagabili ng ulam sa kainan namin? Pwede rin, sagot ni Kuya Cardo. Basta tandaan mo ang dugo hindi lang lumalabas para sa iba. Minsan binabalik yan ng tadhana sa iyo sa ibang paraan. Nagkatinginan silang sandali. Sa gitna ng malamig na kwarto at ingay ng makina, may kakaibang init sa simpleng biro. Sige na Miss Lira, sabi ni Arman. Relax lang ha. Hinga ka ng malalim. Umikit si Lira. Hinawakan ng mahigpit ang rosaryo ni Ofelia na nakasukbit sa bulsa. Para sa kung sino ka man, bulong niya sa isip. Tinutukoy ang hindi niya kilalang pasyente. Sana, habang nilalabas ko tong dugo po, may nanay na hindi maiiwang umiiyak. Sana, may pamilyang hindi mabubuwag gaya ng sa amin. Ramdam niya ang tusok ng karayom, ang pag-agos ng dugo sa plastic tube. May kaunting hilo. Parang umiikot ang kisame. Pero hinayaan lang niyang kumapit sa kama ang kamay niya. Narinig niya ang boses ni Kuya Cardo. Yan, tapos na halos. Konti na lang, kaya mo yan. Pagkatapos nito, may libreng biskwit at juice. Libre ha, paborito mo yon. Mahina siyang natawa. Kahit biskwit lang, okay na. Makalipas ang ilang minuto, tapos na ang procedure. May maliit na cotton at tape sa braso ni Lira. Parang maliit na medalya ng tapang. Nakaupo siya ngayon sa isang upuan. May hawak na plastic cup ng juice at isang pirasong biskwit. Ate, huwag ka munang tatayo ng bigla, paalala ni Bianca. Tapos maraming salamat sa ginawa mo. Hindi lahat pumapayag na mag-donate agad, lalo na kung galing pa sa trabaho. Umiling si Lira. Kung ako po yung may kaanak na naghihintay, gugustuhin ko ring may mag-donate sa kanya. Wala po yon. Gusto mo bang makilala yung pasyente? Alok ni Bianca. Hindi ko pwedeng sabihin ang detalye pero pwede kitang ihatid sa family lounge mamaya. Sandali siyang natigilan. Naalala niya si Ofelia, si Makoy, si Rowena. Naalala niya rin ang schedule niya sa kayanan. Hindi na po siguro. Marami pa po akong gagawin. Saka, hindi naman niya po ako kailangang malaman. Ang importante, mabuhay siya. Tumingin si Bianca sa kanya. May halong paghanga. Bihira ang taong ganyan mag-isip. Salamat ulit, ah. Kung hindi dahil sa'yo,
Wala yon ate. Pinutol siya ni Lira. Tumayo ng dahan-dahan kahit may konting hilo. Uuwi na ako. Baka hinahanap na ako sa kainan. Habang lumalakad siya palabas ng donation room, hindi niya alam na ilang pinto lang ang pagitan niya sa ICU. Doon, sa loob ng kwartong puno ng aparato, nakahiga ang isang binatang naka-oxygen, halos walang malay. Ang balat ay maputla. Ang monitor sa tabi niya ay pumipintig ng mahinahon. Sa chart sa gilid ng kama, nakasulat ang pangalan, Severino Amado Alcaraz. Habang unti-unting pumapasok sa ugat niya ang dugong inilabas ni Lira, bumabalik rin ang kulay sa mukha niya. Sa labas, sa koridor, dumaan si Lira ng hindi lumilingon. Hawak ang braso kung saan dumaloy ang dugo kanina. Wala siyang alam sa apelyido ng lalaking iyon. Sa yaman, sa kumpanya. Sa isip niya, isa lang siyang mahirap na waitress na nagbigay ng dugo sa isang hindi kilalang lalaki. Pero sa tahimik na pag-ikot ng oras sa ospital na iyon, nagsimula na ang koneksyong hindi niya hiniling, pero magbabago sa buhay niya at sa buhay ng estrangherong muntik nang mamatay kung hindi dahil sa dugo niya. Mainit ang pakiramdam ni Sev nang unti-unti siyang magkamalay, parang may humahatak sa kanya pabalik sa ibabaw mula sa malalim na tubig. May manatunog na mahina sa simula. Beep! Beep! Napalakas ng palakas kasunod ang kaluskos ng tela at impot na bulungan ng mga tao sa paligid. Sir, gumigising na siya. Mahina pero malinaw na boses ng isang babae. Dahan-dahang iminulat ni Severino Sev Alcaraz ang mga mata. Sinalubong siya ng maliwanag na ilaw sa kisame, puting dingding at isang airgun na parang nakatapat sa buong katawan niya. Mabigat ang bawat galaw. May laman sa braso niya, may tubo sa ilong. Naramdaman niya ang tuyong lalamunan at sakit sa ulo. Nasaan? Ako, paos niyang tanong, halos pabulong. Lumapit ang isang lalaki na nakaputing coat. May ID na nakasabit, Dr. Adrianco. Malinis ang gupit. Mukhang sanay sa ganong eksena. Mr. Alcaraz, mahinang sabi ni Dr. Ko, may ngiti ng ginhawa. Nasa ICU po kayo. Naaksidente kayo ilang araw na ang nakakalipas sa expressway. Over-fatigue at biglaang pagkahilo habang nagmamaneho. Mabuti na lang at naagapan kayo. Pinilit alalahanin ni Sev. May flash ng headlights, busina, biglang pag-ikot ng manibela, tapos ang tulog ng salpukan. Sunod na maalala niya, kadiliman na. Gaano katagal? Tanong niya. Pilit na ibinubuka ang tuyong labi. 3 araw kayong critical, sir. Sagot ng doktor. Nagkaroon kayo ng malaking pagbawas ng dugo dahil sa internal bleeding. Kailangan natin ng emergency transfusion. Mabuti na lang, may nag-donate ng tamang blood type O negative sa tamang oras. Napakurap si Sev. Sa dami ng narinig niyang report tungkol sa buhay at kamatayan sa mga ospital na pag-aari ng kumpanya, ngayon lang personal na tumama sa kanya ang salitang critical. Yung dugo, maingat niyang tanong. Sino? Volunteer donor, galing sa karinderang katabi lang ng ospital. Sagot ni Dr. Ko. Babae, walang hiningi kapalit. Mabilis lang daw siyang umalis pagkatapos mag-donate. May kumislot na kakaibang pakiramdam sa dibdib ni Sev. Hindi lang utang na loob kundi pagkamangha. Sa mundo niya, ang mga bagay ay laging may kapalit, may kontrata, may ROI. Ngayon, may isang estranghero na nagbigay sa kanya ng pagkakataong huminga ulit nang wala man lang kilalanan. Gusto ko siyang makilala, mahinang sabi niya, kahit pangalan man lang. Titingnan ko sa chart mamaya, sir, pugon ni Dr. Ko. Pero for now, magpahinga muna kayo. Hindi pa pwedeng mapagod ang isip ninyo. Papapasukin ko yung pamilya at assistant ninyo mamaya. Tumango si Sev. Pinikit ulit ang mga mata. Sa likod ng talukap niya, nagpa-flash ang huling board meeting na naalala niya bago ang aksidente. Mga mukhang naka-Amerikana. Mga boses na paulit-ulit na, Severino, the expansion. Severino, the investors. Severino, the numbers. Walang tunog ng puso, puro kalkulasyon. Maya-maya, bumukas ang pinto. Isang pamilyar na boses ang pumasok sa tahimik na kwarto. Sev,
Imbes na tunog ng boss, umasip ang tono ng pinsan niyang si Miro Alcaraz. Naka-business attire pa rin kahit sa ospital. Lumapit ito sa kama. Bakas sa mukha ang ilang araw na puyat. Akala namin hindi ka nagigising. Mahina pero bakas ang bigat ng biro ni Miro. Paano na lang ang board kung wala yung paborito nilang pinipiga sa meeting? Pinilit ni Sev nang umiti. Kung gusto nila, ibigay na natin lahat sa kanila. Sagot niya. Halos nagbibiro pero may bahid ng pagod. Pagod na rin siguro yung wallet ko sa kakapuno nila. Uy, ibang-iba yan ha. Pilit na pagaan ni Miro. Ikaw yung taong kahit may lagnat, mag-oo pa rin sa Zoom meeting. Tapos ngayon, sumuko ka agad sa mga oldie sa board? Hindi agad sumagit si Sev. Tumingin siya sa kisame. Pinakiramdaman ang tunog ng monitor sa tabi niya. Bawat beep, paalala na hindi pera ang nagbalik sa tibok ng puso niya, kundi isang pag ng dugo. Miro, bulong niya. Kung wala yung dugo na yon, tapos na sana ako, di ba? Umayos nang tayo si Miro, naging seryoso. Oo, diretso nitong sagot. Kung hindi dumating sa oras yung donor, malabo na. Pinagdasal na lang namin, sabay tawag sa kung sino-sinong koneksyon para maghanap ng dugo. Pero nauuna sa lahat yung babaeng yun. May pangalan ba siya? Mariing tanong ni Sev ngayon. Parang doon lang siya talaga nagigising. Meron, sagot ni Miro. Sabay hugot ng papel sa bulsa ng coat. Pinagbili ni doktor ko na sabihin sa'yo paggising mo na. Volunteer daw, galing sa staff ng kusina ni Tia Mila. Binuklat niya ang papel at binasa. Lira Ramos, 22 taong gulang. Parang may kakaibang tunog ang pangalang iyon sa loob ng kwarto. Lira Ramos, simple, walang apelyedong may kasunod na holdings, corp o realty. Isang pangalang madaling hanapin sa isang lumang class record o barangay listahan, pero mahirap makita sa mga boardroom ng mga katulad niya. Lira, ulit ni Sev, mahinang pinakiramdaman. Hindi niya ako kilala? Hindi, sagot ni Miro. Ayon kay nurse, hindi man lang daw siya nagtanong kung sino ka. Ang tanging tanong lang niya, gaano kabigat ang sitwasyon. Tapos pumila na sa donasyon. Pagkatapos, uwi na. Walang drama, may kung anong tumama sa konsensya ni Sev. Ilang taon na niyang hawak ang pondo ng foundation nila. Pumipirma sa mga proposal tungkol sa charity, healthcare, blood drive, kung ano-ano pang proyekto. Pero ngayong siya ang nakahiga sa kama, napagtanto niyang hindi niya kailanman naramdaman ng malapitan kung gaano kabigat ang maging nasa kabila, ang maging umaasa. Sa gilid ng isip niya, biglang sumulpot ang imahe ng kanyang ama. Si Amado Alcaraz, ang dating CEO. Matigas, seryoso, laging nakakunot ang noo sa harap ng mga graph at chart. Noong bata pa si Sev, minsan lang niya itong nakitang nasa ospital. Hindi bilang pasyente, kundi bilang VIP na bumisita sa isang ward para sa photo op. Severino, naalala niyang sabi nito noon sa kanya, ang trabaho mo sa buhay ay panatilihing lumalaki ang kumpanyang to. Lahat ng charity, lahat ng tulong, maganda yan sa papel, pero gastos yan. Tandaan mo, numbers first. Nakakabit sa kanya ang isang tubo ng oxygen at may tape sa kamay dahil sa swero. Ang buhay niyang pinagulungan ng numbers, halos tinapos ng isang banggaan sa expressway. Miro, basag ni Sev sa katahimikan. Anong sinasabi ng board? Umismin si Miro, umikot papunta sa dulo ng kama. Sa totoo lang, hinihintay nilang makita kung kaya mo pa. May meeting na nakaschedule 2 weeks from now. May ilang matanda doon, lalo na si Rico Madrasto, na sinasabing baka dapat maglagay na raw ng co-CEO daw o kaya ay interim na papalit sa'yo kung mahihirapan ka na. Rico, mapait na ngiti ang lumabas kay Sev. Matagal nang gustong sakupin ng taong yan ang upuan ko. Kaya kong harapin sila, dagdag ni Miro. Pero di ba pa rin kung mismong ikaw ang haharap? Kaya mo pa ba? Hindi sumagit si Sev agad. Sa halip, nagtanong siya ng ibang bagay. Mas malinaw sa utak niya kaysa sa mga numero. Pwede ba nating hanapin tong si Lira Ramos? Sabi niya. Hindi bilang prestant, hindi para sa foundation. Gusto ko lang magpasalamat nang hindi ako CEO, nang hindi siya dapat yumuko. Gusto ko lang maging tao. Napabuntong hininga si Miro, pero mungumingiti
Alam mo po, minsan lang kita maririnig magsalita ng ganyan. Parang hindi ikaw eh. Pero oo, kaya natin siyang hanapin. Karinderya lang yon, di ba? Kusina ni Tia Mila malapit dito. Isang tawag lang yan sa admin. Huwag muna ngayong naka-confine ako, pigil ni Sev. Ayaw kong may media, ayaw kong may kasamang kung sino-sinong staff. Gusto ko, pag lumabas ako dito, pupunta ako roon nang walang dala kung hindi sarili ko. Pwede ba yon? Tumango si Miro. Kaya, pero kailangan mo munang magpagaling. Huwag ka munang magplano na parang wala kang tubo-tubo sa katawan. Ayusin mo muna sarili mo. Kinagabihan, mag-isa si Seb sa kwarto. Pinatay ng nurse ang ilaw sa kisame. Iniwan lang ang dim light sa gilid. Sa labas ng bintana, kita ang ilang ilaw ng lungsod. Pero hindi niya ito nakikita kagaya ng dati. Noon, ang mga ilaw ay tanda ng progress ng high-rise projects ng hotels at malls. Ngayon, parang pawang mga mata ng mga taong hindi niya nakikita. Mga bantay, pasyente, staff sa karinderya na nabubuhay sa gilid ng mga gusaling ipinapatayo ng kumpanya nila. Kinuha niya ang papel sa bedside table, yung may nakasulat na pangalan, Lira Ramos. Tahimik niyang binasa ulit, paulit-ulit, parang dasal. Kung hindi dahil sa'yo, mahina niyang bulong. Baka tapos na ang libro ko. Siguro, obligasyon ko na ring baguhin kung paano ko sinusulat ang mga susunod na pahina. Sa unang pagkakataon, pagkatapos ng matagal na panahon, hindi nang baga ang una niyang inisip tungkol sa kinabukasan, kundi isang simpleng eksena. Siya, nakaupo sa isang plastik na upuan sa isang maliit na kainan. Umuorder ng pagkain sa isang babaeng hindi alam na siyang binigyan ng dugo nito. Hindi pa niya alam kung paano mag-uusap ang dalawang mundong magkaiba. Ang bilyonaryong halos mamatay at ang mahirap na waitress na halos wala nang maubigay pero nagbigay pa rin. Pero sa tahimik na kwarto ng ICU, sa pagitan ng beep ng monitor at ugong ng aircon, nagsimulang tumibok ang isang desisyon. Paglabas niya sa ospital, hindi siya babalik agad sa boardroom. Bago ang lahat, hahanapin niya muna ang babaeng nagbalik sa kanya ng buhay. At marahil, ng dahilan para baguhin ang paraan ng pamumuhay niya. Makalipas ang ilang linggo mula nang magising sa ICU, nakalabas na rin si Sev sa ospital. Hindi pa siya tuluyang malakas. Madalas pa rin siyang hingalin pag umaakyat ng hagdan at kailangan pa ng follow-up checkups. Pero ang unang araw na pinayagang lumabas siya ng walang kasamang nurse ay hindi niya sinayang. Sigurado ka ba dito? Tanong ni Miro habang binubuksan ang pinto ng itim na SUV. Pwede naman nating ipatawag tong si Lira dito o sa opisina. Mas madali, mas kontrolado, mas corporate, putol ni Sev. Nakasuot ng simpleng light blue polo at maong, rubber shoes lang ang paa. Wala siyang dalang relo na milyon ang halaga. Wala ring formal na leather shoes. Tayo kong unang makita niya ako bilang Severino Alcaraz, CEO. Gusto ko lang, customer lang muna. Umismid si Miro. Kung hindi lang kita pinsan at boss, iisipin kong may tinatago bang love life sa likod nito. Tigil, natatawang iwas ni Sev. Sabay ilagay ang cap na simpleng itim sa ulo. Hindi ito love story. Utang na loob to. Alam mo, karamihan ng utang na loob doon nagsisimula, kontra ni Miro. Pero binaba na rin ang tingin sa relo. Sige na, babantayan kita mula sa malayo. Hindi ako sasama sa loob, pero magte-text ako kay security. Bawal kang mapahamak ulit, Sev. Isang aksidente na nga lang, nagulo na buhay ng board. Wala akong balak maaksidente sa karinderya, Miro. Sagot niya. Sabay sara sa pinto at lakad papunta sa kanto. Mula sa labas, ordinaryong-ordinaryo ang kusina ni Tia Mila. May faded na tarp sa harap na may larawan ng tapsilog, lutong ulam sa stiro, at nakasulat na masarap pero mura. May ilang plastic na mesa sa bangketa, may malaking kalan sa gilid, at isang lumang bentilador na paikot-ikot ang tingin. Paglapit niya, agad siyang sinalubong ng amoy lang pritong manok, ginisang bawang, at sabaw na niluluto pa lang. May ilang nurse na nakapila sa counter. May batang nagbebenta ng sampagita sa tabi ng pinto. At may matandang naka-wheelchair na ipinapasok ng apo. Sa loob, abala ang mga tao. At sa gitna ng lahat, nakita niya ang babaeng ilang linggo na niyang nababasa lang sa papel. Si Lira.
Nakaputing polo ito na may tatak ng kainan, itim na apron at nakataling mataas ang buhok. Tawis ang noo pero magaan ang kilos. Parang kaya niyang sagutin lahat ng tawag at ngiti ng customer kahit mag-isa. 2 ginisang ampalaya, 1 pritong tilapia sa table 3. Sigaw ni Chef Ramon mula sa kusina habang sinasandok ang sabaw. "Opo, Chef!" sagot ni Lira. Sabay abot ng pitzel ng tubig sa matandang si Lolang Tasing na nakaupo sa sulok. "Lola, dagdagan ko pong tubig ninyo ah. Huwag po kalimutan inumin yung gamot pagkatapos kumain." "Salamat, iha," ngiti ni Lolang Tasing. "Pag tumama yung apo ko sa loto, ipagpapagawa kita ng sariling restaurant." "Tama po yan, Lola." "Salamat po sa pangarap." Natatawang sagot ni Lira. Tahimik na pinanood ni Sev ang eksenang iyon mula sa gilid ng pinto. Hindi siya sanay na maging obserbador lamang. Sa buhay niya, siya ang madalas pinagmamasdan. Pero ngayon, gusto lang niyang makita kung ano ang uri ng taong nag-donate ng dugo niya. Hindi sa ospital, kundi sa natural na mundong ginagalawan nito. Lumapit siya sa counter. Nandoon si Jonah, nagbibilang ng sukli. "Sir, good morning po." Bati ni Jonah, mabilis ng ngiti. "Kakain po kayo dito o take out?" "Kakain dito," maikling sagot ni Sev. Pinapantay ang tono, pinipigilan ang nakasanayang authoritative na boses. "Ano pong pwede niyong i-recommend?" "Ay sir, kung galing po kayo sa ospital, maganda yung sinigang namin. Tsaka yung kalderetang baka. Bestseller yan," sagot ni Jonah. "Lira," sigaw nito. "Isang menu dito kay sir." Mabilis na lumapit si Lira. Bit-bit ang laminated na menu. "Good morning po," magaan niyang sabi. Pero hindi niya agad tinitingnan si Sev sa mata. Sanay siyang tingnan muna ang tray, ang order slip, bago ang mukha ng customer. "Kung bantay po kayo ng pasyente, may combo po kami. Ulam, kanin, tsaka libreng sabaw." Napatingin na siya kay Sev ng bahagya. Saglit, parang napako ang tingin niya. Hindi dahil nakilala niya kung sino siya, kundi dahil sanay siyang tumingin sa bawat customer para mabasa kung pagod ba, gutom na, o galit. May konting maputlang bakas pa sa pisngi ni Sev. May maninipis na pilat sa gilid ng leeg na natira sa aksidente. Napansin iyon ni Lira sa iglap na yon. "Okay lang po kayo, sir?" tanong niya. Magalang pero maliit na pagkabahala. "Parang galing po kayo sa sakit?" Napakagat si Sev sa dila. Halos napahinga siya ng malalim. "Medyo," sagot niya, nagkunwaring nahihiya. "Kagagaling lang sa operasyon. Sabi ng doktor, dapat daw kumain ng maayos." Napangiti si Lira, yung tipong ngiting kalam ang pakiramdam ng mga bantay at pasyente. "Tamang-tama po sir," sagot niya. "Dito po, kahit hindi mahal, busog, at saka masarap daw," sabi nila. Napatingin siya kay Jonah at nagtawanan silang dalawa. "Haluan mo naman ang hiyayang daw mo," sabat ni Jonah. "Masarap talaga sir, swear." "Masarap talaga," ani Lira, tumango. "Subukan niyo po yung sinigang namin. Pag di kayo nabusog, balik kayo bukas, babawi kami." "Ano kumbinsin niyo na ako?" sagot ni Sev, bahagyang ngumiti. "Sinigang at kaldereta combo please, tsaka kanin at kape pagkatapos." "Sige po sir," sagot ni Lira. "Umupo na lang po kayo sa table 5. Ako na bahala." Habang kumakain si Sev sa maliit na mesa, pinagmamasdan niya si Lira na pabalik-balik sa mga mesa. Nakita niyang kung paano ito magbuhos ng tubig sa baso ni Lolang Tasing nang hindi sinasabihan. Kung paano niya palihim na dinadagdagan ng sabaw ang mangkok ng batang si Jonas na mukhang ilang araw nang kumakain doon. "Ate Lira," narinig niyang bulong ni Jonas. Hawak-hawak ang plastik na baso. "Wala po kaming pambayad ni nanay ngayon, pero bukas po, babayaran namin." Umiling si Lira, mahinang sumagot. "Kain ka na lang muna, Jonas. Bata ka pa, hindi pwedeng puro utang ang iniisip mo. Ako na bahala kay Tia Mila mamaya. Huwag mo lang sasabihin sa nanay mo na sinabi ko to. Baka hindi na siya kumain dito sa hiya." "Nakakahiya naman po sa inyo ate," sagot ni Jonas. "Mas nakakahiya yung may batang gutom," sagot ni Lira sabay pisil sa balikat ng bata. "Sige na, ubos." Sa kabilang dulo, nakita niya si Manager Kaloy na nakaupo sa maliit na mesa sa likod. May hawak na maliit na notebook.
Initingnan ang benta at oras ng mga staff. Bawat tingin nito sa relo, parang may kasamang kalkulasyon kung magkano ang gross at net. Sumilip lang ito saglit sa dining area at sumigaw, "Lira, huwag masyadong tambay sa isang mesa. Umiikot ang customer, umiikot ang benta. Tandaan niyo yan." "Opo, sir." Mabilis na sagot ni Lira, sabay takbo sa kusina para kunin ang order ni Sev. "Sir, eto na po." Masiglang balik ni Lira sa mesa ni Sev. Dala ang tray na may 2 ulam at sabaw. Maingat niyang inilapag ang plato. Parang mahal na kristal, kahit ordinaryong melamin lang ang pinggan. "Ingat lang po sa sabaw, mainit." Inamoy ni Sev ang sinigang. Naramdaman niya ang asim ng sampalok at ang init na parang bumaba sa dibdib. Kahit sa amoy pa lang, kumain siya ng isang subo. Tapos tumingin kay Lira na nakatayo pa rin. "Masarap," tapat niyang sabi. Hindi dahil gusto niya lang magpa-impress. Totoo talagang matino ang lasa. Napangiti si Lira. Halatang may kakaibang tuwa sa oras na may nagsasabing masarap ang luto nila. "Buti naman po," sagot niya. "Lagi po kayong bumisita dito ha, lalo na kung may bantay kayong pasyente. Dito po kayo magpalakas." "May binabantayan ka rin ba?" tanong ni Sev bago pa siya mapasubo. Bahagyang nag-uba ang mukha ni Lira, ngunit hindi nawala ang ngiti. "Opo," mahinang sagot. "Si nanay, nasa ospital sa kabila. Dialysis. Kaya po ako nandito, para kahit papaano, may pambayad kami." Tumango si Sev, halos hindi alam kung paano itago ang biglang kirot sa dibdib. Habang nagdo-donate ng dugo para sa akin, may sarili pala siyang iniintindi sa ospital. Naisip niya. Mahira. Nagsimula siyang magsalita, pero pinutol niya ang sarili. Hindi niya gustong lumalim ang tanong. Alam niyang hindi tama nakalkalin ang sugat ng isang taong hindi pa niya lubos kakilala. Sana, gumaling siya. Ang tanging nasabi niya. "Salamat po, sir," sagot ni Lira. Bahagyang yumuko at umalis na para asikasuhin ang ibang mesa. Pagkatapos kumain, pumunta si Sev sa counter para magbayad. Nandoon na si Jonah. Hawak ang resibo. "Sir, total niya po ay..." Sinabi niya ang halagang halos wala sa kalahating presyo ng isang cup ng kape sa hotel chain na pag-aari ni Sev. Nakakatawa, sa loob-loob niya, na may ganitong lugar na pinaghihirapan ng tao, ang halagang para sa kanya ay parang isang tip lang sa vale. "Pwede bang mag-cash?" tanong ni Sev. "Opo naman, sir," sagot ni Jonah. Kinuha niya ang wallet. Hindi yung mamahaling leather na sanay siyang gamit, kundi simpleng ipim. Kinuha niya ang malaking halaga na parang pambayad para sa buong araw na benta. Inilagay sa tray, sabay mahinang sabi, "Sa inyo na yan, huwag niyo nang suklian. Para sa kainan ninyo. Para kay Lira. Para kay nanay." Nanlaki ang mata ni Jonah. "Ha? Sir, ang laki po nito. Baka nagkamali." Ngumiti si Sev. Pinanatiling simple ang tono. "Hindi, sadyang ganun. Masarap ang pagkain. Maayos ang serbisyo. Tsaka, kailangan nyo yan. Huwag ka nang kumontra. Umorder ako ng sinigang, hindi ng sermon." Biro niya, sabay kindat ng bahagya. Napatawa si Jonah kahit halata ang pagkagulat. "Lira," tawag niya. "Tingnan mo to. Ang laki ng tip ni sir." Bago pa siya lapitan ni Lira, nakatalikod na si Sev at palapas na ng pinto. Ayaw na niyang pahabain pa ang eksena. Ayaw niyang makita sa kanilang mga mata ang paghinala na baka may gusto siya kapalit. Sa may kanto, sumilong siya saglit, pinanood mula sa malayo. Mula sa loob, kita niyang kinuha ni Lira ang pera, naguguluhan ang mukha. "Sir, hindi naman tama to." Narinig niyang sabi ni Lira kay Manager Kaloy. "Ang laki po. Baka naman po kailangan niya rin to. Baka nagkamali lang siya ng kuha." Inahagaw ni Kaloy ang pera at resibo. Tinitigan ang pinto kung saan lumabas si Sev. Pero hindi na nito nakita kung nasaan siya. "Hindi na natin yan problema," malamig na sabi ng manager. "Pasalamat ka nga at may mga ganitong customer. Pero next time, huwag kang masyadong nakipagchismis sa mesa. Nakakalimutang umiikot ang benta." Napakagatlabi si Lira. "Hindi po ako nakikipagchismis, sir. Nakikinig lang po ako sa uwento nila. Bantay rin sila ng pasyente. Masarap po kasing maramdaman na may nakakaintindi." "Lira, trabaho mo hindi yung umintindi, kung di magsilbi," mariing sagot ni Kaloy. "Tandaan mo, hindi charity tong ainan na to. Negosyo to." Saglit na natigilan si Lira,
pero kalaunan tumango na lang. Opo, sir. Sa labas, nakasandal si Seb sa poste. Pinagmamasdan ang eksenang yon sa pamamagitan ng salaming bintana. Narinig din sa loob ang tugon ni Lira. Nakita niya ang pagpigil nito sa sariling sumagot ng pabalik. At sa sandaling yon, lalong tumibay sa loob niya ang desisyong hindi lamang siya utang na loob kay Lira, kundi may mali ring kailangang ituwid sa mundong kinagagalawan nito at ng napakaraming gaya niya. Kinabukasan matapos ang araw na nag-iwan ng malaking tip si Sev, balik sa normal ang ikot ng kusina ni Tia Mila. O sa paningin ni Lira, ganon dapat. Pero habang nagwawalis siya sa may harapan bago magbukas, hindi niya maiwasang mapaisip. Lira, bakit nakangiti ka mag-isa dyan? Asar na tanong ni Jonah habang nag-aayos ng mga kutsara sa baso. Naalala mi na naman yung pogi kahapon na ang laki magtip. Napakunot ang noo ni Lira, agad na umiwas. Ewan ko sa'yo, hindi pogi ang naaalala ko, Jonah. Iniisip ko lang, paano kaya nakakagawa ng ganung kabigat na desisyon ng tao? Yung ibigay lang basta-basta, yung ganung kalaking pera? Mayaman siguro, sagot ni Jonah, simpleng-simple. Ako nga kung mayaman ako, nagpapamigay din ako. Ang problema, hindi. Minsan hindi lang naman sa pera nasusukat ang yaman. Mahina niyang sagot. Pimipintog ang walis sa isang sulok. Pero oo, sana nga may mga ganung tao pa. Bago pa makasagot si Jonah, biglang tumunog ang matandang cellphone ni Lira sa bulsa. Napalingon siya. Nagulat. Bihira siyang tawagan na hindi galing kina McCoy o Rowena. Hello? Maingat niyang sagot. Lumalayo ng kaunti sa ingay ng kusina. Good morning po. Si Miss Lira Ramos po ba ito? Maayos na boses ng babae sa kabilang linya. Opo, ako po. Ako po si Kyla Meneses from Alcaraz Foundation. Pakilala nito. Nakuha po namin ang contact number ninyo mula sa hospital records. Kayo po ang nag-donate ng O-negative na dugo sa pasyente namin ilang linggo na ang nakalipas. Tama po ba? Napasinghap si Lira saglit na napahawak sa dibdib. Opo, ako nga po. Bakit po? Una sa lahat, gusto po naming magpasalamat sa inyo, sabihin ni Kyla. At pangalawa, nais po sana namin kayong imbitahan para mag-apply sa isang posisyon sa foundation. May bagong program po kaming bubuksan at inirerekomenda po kayo bilang potential candidate ng ilang staff sa ospital. Parang napatigil ang mundo ni Lira. Ha? Ako po? Napatawa siyang pilit? Ate, baka po nagkakamali kayo. Waitress lang po ako sa karinderya. Hindi po ako nakapagtapos. Naiintindihan ko po, Miss Lira. Sagot ni Kyla. Pero base po sa initial assessment, hindi lang naman degree ang hinahanap sa posisyong to. Kailangan namin ng taong may tunay na karanasan sa pakikisalamuha sa mga pasyente at pamilya. Gagawa po kami ng community liaison team. Kung interesado po kayo, may panel interview po bukas ng 2:00 ng hapon sa main office. Libre ang pamasahe, may allowance pa po. Napahunot ang noo ni Lira. Ramdam ang kabang nahahalo sa hiya. Hindi ko po alam kung kaya ko. Tsaka, may trabaho po ako dito. Hindi ko po pwedeng bigla ang iwan. Maaari po kayong humingi ng half-day leave, sugestyon ni Kyla. Hindi po agad-agad to. Interview lang. Ang mahalaga, mabigyan kayo ng pagkakataon. Kung sakali namang hindi ninyo magustuhan, wala pong problema. Pero sayang po kung hindi ninyo susubukan. Lalo na't personal na inaprubahan ng board ang listahan ng iimbitahan. Board? Naibulong ni Lira. Opo, may board member po na may personal na utang na loob sa inyo. Mahinang dagdag ni Kyla. Hindi ko na po idedetalye sa phone. Pero please consider, ite-text ko po ang address. Pagkababa niya ng tawag, ilang segundo siyang nakatingin lang sa cellphone. Parang tinititigan nito ang kapalaran niya. Hoy Lira! Si Jonah biglang sumulpot sa likod. Ano yon? Ba't parang nanlimuha at na-excite ng sabay? Napahinga ng malalim si Lira. Jonah, tinatawagan na unang Alcaraz Foundation. Iniimbitahan nila akong mag-apply sa trabaho. Namilog ang mata ni Jonah. Ha? Yung foundation ng Alcaraz Holdings? Yung may mga hotel? Kondo? Kung ano-ano? Lira, baka scam yan. Hindi to scam, singit ni Chef Ramon na nakikinig pala mula sa kusina. Ang foundation na yan, may office sa BGC. Narinig ko na yan. Tinutulungan nila yung mga public hospital. Lira, seryoso to. Chance na to. Teka lang, sabat ni Lira, ramdam ang biglang bigat. Paano si nanay? Paano si McCoy? Saka si Sir Kaloy?
Papayagan kaya niya akong mag-half day? Parang sinagot agad ng tadhana ang tanong. Nang lumabas sa likod si Manager Kaloy, bit-bit ang maliit na notebook. Ano yang naririnig kong half day? Malamig ditong tanong. May nabanggit si Jonah. Alis ka raw bukas? Kinabahan si Lira pero nagsalita. Sir, may tumawag po kasi sa akin. From Alcaraz Foundation daw po. Gusto po nila akong imbitahan sa interview para sa posisyon sa community program nila. Half day lang po, pabalik din po ako agad. Interview? Tumaas ang kilay ni Kaloy. At bakit naman ikaw? Ang dami namang tao sa mundong to. Nag-donate po kasi ako ng dugo sa pasyente nila dati, paliwanag ni Liva. Siguri po doon nila ako nakuha. Sir, chance na po kasi ito. Chance na umalis ka dito, putol ni Kaloy. May pait ang ngiti. Alam mo Lira, ang hirap maghanap ng tao na marunong sa galawan dito sa kainan. Pero sige, hindi kita pipigilan. Half day lang ha. Pag hindi ka bumalik, huwag ka nang babalik. Hindi ako magpapaiwan sa bistado. Ramdam ni Lira ang bigat ng salitang yon, pero tumango siya. Opo sir, babalik po ako. Pagbalik niya sa kusina, agad siyang niyakap ni Jonah. Grabe ka Lira, baka yan na yung sagot sa dasal mo. Baka yan na yung tulay palabas sa riles. Hindi pa ako umaalis, paliwanag niya. Pilit na pinapakalma ang sarili. Interview pa lang to. Baka ma-reject din ako. Baka hindi nila magustuhan yung sagot ko. Eh di kung ganon, uuwi ka rito. Sabat ni Chef Ramon, nakangiti ngayon. Pero kung tatanggapin ka, huwag mong isipin na iniwan mo kami. Isipin mo na lang, may isang Lira na galing sa kusina ni Tia Mila na nakapasok sa mundo ng mga nakakotse at naka-blazer. Iba rin yun. Kinabukasan tanghali, nasa jeep si Lira papuntang BGC. Suot niya ang pinakamaayos na blouse na meron siya. Kulay peach na medyo kupas pero plansado, isang itim na slacks na hiniram pa niya kay Nix, at sapatos na medyo makipot na sa daliri pero kinaya niya na lang. Sa bag, dala niya ang kopya ng Form 137 niya, barangay clearance at 2 ID picture na pinagawa pa niya sa pinakamurang photo studio. Grabe, mahina niyang bulong nang bumaba siya sa tapat ng matataas na building. Parang ibang planeta. Ang Alcaraz Foundation Building ay may salaming harapan. Maliwanag ang lobby. May receptionist na naka-blazer at naka-headset at may malalaking litrato sa pader ng mga programang ginawa ng foundation. Feeding program, libreng check-up, blood drive. Sa bawat litrato may logo ng Alcaraz Holdings sa sulok. Good afternoon ma'am, bati ng receptionist. For interview po? Opo, mahina pero malinaw na sagot ni Lira. Kayla Meneses po. In-invite niya po ako sa panel. Second floor po, conference room B. Wika ng receptionist. Sabay turo sa elevator. Sa loob ng elevator, kasama niya ang 2 lalaking naka-long sleeves, may hawak na laptop bag. Tiningnan nila siya saglit, mula ulo hanggang paa, tapos nagpatuloy sa pag-uusap tungkol sa market trend at CSR report. Naalangan siya, parang naramdaman niyang mali ang sapatos niya, ang buhok niya, ang simpleng sling bag niya. Paglabas sa second floor, sinalubong siya ni Kayla, isang babaeng nasa late 20s na kasuot ng pastel na blazer at pantalon, may malumanay na ngiti. Miss Lira, bati nito, inaabot ang kamay. Ako si Kayla, salamat at nakarating ka. Pasensya na po kung medyo nahuli ako ng kaunti. Sabi ni Lira, kinakabahan. Nahilo po kasi ako sa laki ng building. Natawa si Kayla ng mahina. Normal yan sa unang punta. Ako man nahilo nung unang pasok ko rito. Huwag kang tabahan, ha? Panel interview lang, gusto ka lang nila makilala. Be honest. Yan lang ang kailangan. Dinala siya nito sa conference room. Sa loob, may mahabang mesa, projector at 3 taong nakaupo na. Isang matandang babaeng may salamin. Si Miss Dina Robles mula sa accounting. Isang lalaking nasa late 30s, si Sir Paulo, HR head. At sa gitnang upuan, nakaupo ang pamilyar na muka, si Sev. Ngayon nakasimple ring polo at slack si Sev. Walang necktie, walang bodyguard. Pero sa mata ng mga kasamahan nito, halata ang respeto. Tumayo siya nang pumasok si Lira, bahagyang tumango. Good afternoon, Miss Ramos. Mahinang bati ni Sev. Pinipigilan ang sarili na magpakita ng kahit anong kilig sa pangalan. Sa kanya, personal ang senaryong iyon. Sa foundation staff, isa lang siyang chairman na sasali sa panel. Napakagat si Liha sa labi,
Bahagyang nagulat. Hindi niya agad nakilala si Sev sa unang tingin. Mas maayos na ang ayos, mas buhay ang mukha. Pero nang tumama ang liwanag sa gilid ng leeg nito at makita niya ang manipis na pilat, saka niya napagtanto. Siya yung customer kahapon. Nalusaw agad ang tanong sa isip niya. Bakit nandito ang lalaking iyon? Bakit parang siya naman ngayon ang pinapanood? Please have a seat, sabi ni Sir Paulo. Tinuturo ang upuan sa harap nila. Umupo si Lyra. Ramdam ang pawis sa palad. Kinuha niya ang bag, inilapag sa kandungan at pilit na inabot ang tingin sa bawat panelist. Miss Ramos, panimula ni Miss Dina. Narito ka ngayon dahil inirerekomenda ka ng hospital staff bilang exceptional donor at potential community liaison. Hindi ka graduate ng kolehiyo, tama? Opo, tapat na sagot ni Lyra. Hanggang high school lang po ako. Kailangan ko pong tumigil para magtrabaho. Kasi nagkasakit po ang nanay ko. Paano mo balak i-handle ang trabaho kung kailangan balansihin ang oras sa pamilya mo at sa mga beneficiary ng foundation? Sunod na tanong ni Sir Paulo. Huminga ng malalim si Lyra. Sanaw po akong magbalanse, sagot niya. Waitress ako. Sa gabi, bantay ng pasyente. Sa pagitan nun ate sa dalawang kapatid. Alam ko pong hindi madali, pero naniniwala po ako na pag alam mo kung bakit ka kumikilos, kung alam mo kung sino ang para kanino, makakahanap ka ng paraan. Hindi po ako magpapanggap na kaya ko lahat, pero hindi rin po ako uuring sa hirap. Tahimik na nakikinig si Sev. Bawat salitang lumalabas kay Lyra, parang hinahampas ang mga dingding na itinayo niya sa sarili sa loob ng maraming taon. Nang siya na ang nagsalita, ramdam niyang kailangan niyang iwasan ang emosyon. Miss Ramos, magaan niyang tanong, kung sakaling tanggapin ka namin dito at bigyan ka ng pagkakataon na magtrabaho sa foundation, ano ang unang proyektong gusto mong unahin? Huwag mong isipin yung malalaking bagay agad. Isipin mo lang yung lugar kung saan ka galing. Saglit na natahimik si Lyra. Tumingin siya sa mesa, sa papel, sa kamay niya. Pagkatapos, dahan-dahan siyang ngumiti. Wika niya, gusto ko pong simulan sa pinakasimpleng bagay na lagi kong nakikita, yung pagkain. Sa ospital po kasi, karamihan ng bantay kahit ilang araw ng puyat, wala pa ring maayos na kain. Gusto ko pong magbuo ng programa kahit lugaw o kape man lang, may libreng maibibigay sa kanila sa tamang oras. Kasi po, ang hirap magbantay ng may sakit ng gutom. Nagkatinginan ang mga panelist. Si Miss Dina, tahimik pero halatang may tama ang sinabi. Si Sir Paolo, tumango-tango. Si Sev, hindi na napigilang maglabas ng bahagyang ngiti. Salamat, Miss Ramos, sabi ni Sev. Nakatitig sa kanya. Iyan ang pinakamalinaw na sagot na narinig ko tungkol sa proyekto. Hindi grand, pero totoo. Sa labas ng conference room, hindi alam ni Lyra na may pares ng matang nakatingin sa listahan ng mga aplikante sa hallway. Si Clarice Yumul. Binasa nito ang pangalan ni Lyra Ramos. Pinagdugtong ang mga kwento at napangiwi. Promoted waitress, maanghang na bulong ni Clarice sa sarili. Tingnan natin kung kaano katagal ka sa mundo ng mayaman. 2 araw matapos ang panel interview, nasa kusina ni Tia Mila ulit si Lyra, nakatayo sa harap ng lababo, nagbabanla ng mga plato. Kahit abala ang kamay, ang isip niya nasa conference room pa rin. Sa tanong ni Sir Paulo, sa sagot niya tungkol sa lugaw at kape. At sa tingin ni Sev na parang hindi lang chairman ang nakikita sa kanya kundi tao. Lyra, sigaw ni Jonah. Mula sa harap, may tumatawag sa iyo sa phone ko. Hinahanap ka. Seryoso to, hindi yung nagpapalood lang. Mabilis niyang pinunasan ang kamay sa apron at kinuha ang cellphone kay Jonah. Hello, Lyra po to. Oh, good afternoon, Miss Ramos. Si Kyla po ito, from Alcaraz Foundation. Pamilyar na boses sa kabilang linya. Pwede po ba kayong magsalita sandali? Parang biglang naging malakas ang tibok ng puso ni Lyra. Oo po, ma'am. Gusto po naming ipaalam na pasado po kayo sa panel interview. Diretsyong sabi ni Kyla, may halong tuwa. Kung tatanggapin ninyo, we'd like to offer you the position of community liaison for our Puso sa Bantay pilot program. Full-time po ang trabaho, may benefits.
at may training na kasama. Kaya po ba ninyong magsimula next week? Nanlaki ang mga mata ni Lyra, napasandal sa pader. Tatanggapin ko po. Halos pabulalas niyang sagot bago maalala ang sarili. I mean, opo, maraming salamat po. Pero next week na agad? Opo, sagot ni Kyla. Alam po naming may ina kayong inaalagaan, kaya flexible ang ilang schedule. Pero full-time po talaga ang base. Ibibigay ko po sa inyo ang detalye sa email at text. Congratulations, Miss Ramos. Pagkababa ng tawag, ilang segundo lang natahimik si Lyra bago siya napaupo sa monoblock. Tumunog sa tenga niya ang salitang full-time at benefits na parang musika at sabay na kaba. Hoy, ano na? Halos manginig na tanong ni Jonah. Hawak pa rin ang teleponong parang bombang sasabog. Ano sabi? Tanggap ka! Ngumiti si Lyra, namumuo ang luha sa mata. Oo, Jonah, tanggap ako. Ay, sigaw ni Jonah, niyakap siya ng mahigpit. Narinig iyon ni na Chef Ramon at ilang customer na paulit-ulit nang kumakain doon. Uy! Ano yan? May nanalo sa raffle? Biro ni Chef Ramon, lumabas mula sa kusina. Tanggap na po si Lyra sa trabaho sa foundation. Sigaw ni Jonah, hindi na mapigilan ang saya. May taga-BGC na tayo. Nagpalakpakan ang ilang regular na kostumeran, sina Lolang Tasing, pati si Jonas na nagkataong kumakain ng lugaw sa gilid. Abay, baka na, ya! Sabi ni Lolang Tasing, balang araw baka sa TV na kita makita. Sa gitna ng ingay at tuwa, may isang mukha na hindi nakangiti. Si Manager Kaloy. Nakatayo ito sa may pintuan ng kusina, hawak ang maliit na notebook, nakatingin kay Lyra na parang nagbibilang ng mawawala. Congratulations, may nitong sabi ng lapitan si Lyra. So kailan ka aalis? Next week pa po ang start, sir. Maingat na sagot ni Lyra. Kung papayag po kayo, tatapusin ko po yung buong linggo dito. Para may panahon po kayo maghanap ng papalit. Matamang tumingin si Kaloy sa kanya, saka tumikhim. Hindi madali maghanap ng katulad mong mabilis kumilos, pero hindi ko pipigilan ang gusto mong umangat. Saglit itong tumingin sa kainan, sa mga customer, sa kusina. Basta tandaan mo, Lyra, hindi laging mabango ang mundo ng mayaman. Kung babalik ka man dito balang araw, bukas ang pinto. Basta hindi ka lalimot kung saan ka galing. Napakagat si Lyra sa labi, napayuko. Hindi po ako lalimot, sir. Salamat po sa pagkakataon. Tama na yung drama, sabat ni Chef Ramon, pero may ngiti sa gilid ng labi. Kunin mo na yan, Lyra. Hindi sa lahat ng oras nasa kusina ka lang. Pwede ka ring maging tulay sa ibang tao. Lumipas ang isang linggo na puno ng paghahanda. Nagpaalam si Lyra sa mga suki, sa mga mesa na parang kabisado na niya ang bawat gasgas. Sa huling araw niya, nagdala siya ng maliit na box ng pandesal para sa staff, kahit alam niyang hindi sapat iyon sa lahat ng utang na loob niya sa kanila. Kinagabihan, dumiretso siya sa ospital. Nadoon si McCoy sa tabi ng kama ni Ofelia, nakatingin sa TV na nakamute, habang si Rowena ay nakasandal sa dingding, nagbabasa ng module. Grabe yung ngiti mo, ate, bungad ni Rowena. Para kang nakakita ng artista. Mas higit pa sa artista, pabirong sabi ni McCoy. Pero halatang may alam na. O sabihin mo na kay nanay. Lumapit si Lyra sa kama, hinawakan ang kamay ni Ofelia. Nay, may trabaho na po ako sa foundation. Yung Alcaraz po, full-time. Mas malaki ang sweldo. Mas may chance po tayong makabayad sa mga utang. Dahan-dahang iminulat ni Ofelia ang mga mata. May oxygen pa rin pero mas tahimik na ang hinga kaysa dati. Talaga anak? Mahina nitong tanong. Hindi ka na sa karinderya? Hindi na po, Nay, sagot ni Lyra, pigil ang luha. Pero hindi ko po iiwan yung kainan sa puso ko. Dito po galing lahat. Galing sa Riles, galing sa Poso, galing sa karinderya. Aakyat po ako doon para po sa atin ito. Isang mahinang ngiti ang lumabas sa labi ni Ofelia. Sabi ko na, lalabas ka sa looban balang araw, bulong nito. Huwag mong kalimutang magdahan-dahan sa takbo, baka mapagod masyado ang puso mo. Akala ni Lyra, pagpasok niya sa foundation, magiging mas maaliwalas ang lahat. At sa unang linggo, tila ganun nga. Sa Alcaraz Foundation Office, tinanggap siya ng maayos ni Kyla at ng iba pang staff. May maliit siyang cubicle na may computer, ID na may larawan niya at pangalan sa pinto ng maliit na meeting room. Puso sa Bantay Pilot Program.
Lira, eto yung mga hospital partners na uunahin natin. Paliwanag ni Kyla, iniabot ang folder. Ikaw ang magiging mukha natin doon. Kausap ng social workers, bantay, families. Magre-report ka ng needs, suggestions at feedback. Sa unang mga araw, kinailangan ni Lira na mag-adjust sa ibang mundo. Email instead of resibo. Elevator instead of hagdanan sa riles. Meeting instead of, "Hoy Lira, bilisan mo yung order." Minsan nalilito siya sa mga terminong Ingles pero pinipilit niyang matuto. Si Kyla ang madalas niyang takbuhan kapag hindi maintindihan ang isang memo. Isang hapon habang nag-aayos siya ng reports, dumaan sa open area si Sev at ilang board members. Nakausap niya na ito sa panel pero ngayon iba ang tingin ng ibang staff. May halong paggalang at kaba. "Good afternoon," bati ni Sev sa kanila. Pero sandaling tumigil ang tingin kay Lira. "How's the pilot going?" "Starting well, sir," sagot ni Kyla. Si Lira po may 2 site visit na sa partner hospital. May mga initial feedback na po kami. "Good," tumango si Sev. "Lira, keep doing what you're doing. Huwag kang matakot magsabi kung may kailangan kang suporta." "Opo sir," sagot ni Lira. Pinipilit hindi makonsyon sa dami ng nakatingin sa kanila. Hindi kalayuan. Nakamasid si Clarice Yumul. Naka-cross arms, hawak ang tablet. Bulong niya sa seatmate. Siya pala yung sinasabi nilang waitress na hero. Bilis din umakyat ano? "Clarice," singit ni Kyla. Nang madaanan ito sa hall, si Lira ang contact natin sa ground. Siya ang face-to-face sa mga tao sa ospital. "Please support her reports ha. Kailangan natin ng maayos na comms para dito." "Of course," pilit ng ngiti ni Clarice. Basta sana marunong din siya sa corporate timeline. Hindi kasi pwedeng puro puso lang. Kailangan may utak din. At doon nagsimulang bumigat ang hangin sa paligid ni Lira. Habang lumalalim ang involvement niya sa program, lumalala naman ang kondisyon ni Ofelia. Sa 2nd linggo ng trabaho niya, tumawag ang ospital habang nasa meeting siya kasama ni Kyla at Clarice. "Miss Ramos," boses ni nurse sa kabilang linya. "Nagkaroon po ng complications ang nanay ninyo. Kailangan ninyo pong pumunta rito kung kaya." Napakagat si Lira. Iningnan si Kyla. "Ma'am, pasensya na po. Kailangan ko pong umalis. Si nanay po." Agad tumango si Kyla. "Sige Lira, family first. I-text mo ko kung anong update. Ako na bahala mag-report kay sir." Pero hindi ganon ang tingin ni Clarice. Nang makaalis si Lira, napailing ito. "Kyla, sure ka ba na kaya niyan balansihin to? Baka masyado pang mabigat sa kanya. Alam mo naman, pag family drama na, minsan naaapektuhan yung professionalism." "Kahit sino maaapektuhan kung nanay nila yun," sagot ni Kyla. "At saka, kaya niya. Nakikita ko sa field reports. Hindi siya reklamo." "Hindi pa," madiin na sagot ni Clarice. "Pero hintayin natin kung hanggang saan." Sa ospital, halos magkulap si Lira sa takot nang makita si Ofelia na tinataasan na naman ng gamot. Nakapaligid ang 2 nurse at si Dr. Julian. "Lira," seryosong sabi ni Dr. Julian, "lumalala ang kidney failure ng nanay mo. Kailangan madagdagan ang sessions ng dialysis. Pero alam mo rin ang katotohanan, mas lalaki ang gastos." "Nagwo-work na po ako sa foundation," sagot ni Lira. Halos nagmamakaawa ang boses. "May sweldo na po ako. Gagawin ko po lahat, Dok. Wag lang po ninyong itigil, ayaw ko pong isuko si nanay." Tumingin ng matagal sa kanya si Dr. Julian. Saka mahinang tumango. "Gagawin namin ang kaya sa medical side. Pero sa financial, kailangan mo rin maging handa sa mga desisyon. Hindi dahil sa wala kaming puso, Lira. Pero may limitasyon din ang sistema." Paglabas niya sa kwarto, naabutan niya sa hallway si Sev. Nakasuot ng simpleng polo. Hawak ang tablet, parang galing sa round sa ibang pasyente. Hindi agad niya ito napansin. Pero nakita ni Sev kung paano siya yumuko sa bangko, kung paano niya hinawakan ang sarili na parang pinipigilan mabuwal. "Lira," mahinang tawag ni Sev. Napalingon siya, nagulat. "Sir, bakit po kayo nandito?" "Foundation audit," paliwanag nito. "May pinuntahan akong ibang pasyente. Narinig ko lang yung pangalan mo sa nurse station. Kumusta ang nanay mo?" Nabiyak ang boses ni Lira. "Hindi po maganda, pero lalaban po kami. Kailangan lang po naming
Humabol sa bayarin, sandaling tumigil si Sev. Hawak ang salitang gusto sanang ibuga. Tutulungan kita, pero pinigilan niya. Hindi ito simpleng charity case. Hindi niya gustong maramdamang nabibili ang dignidad ni Lira. Kung may kaya kaming i-structure na mas maayos na assistance sa ganitong cases, maingat niyan sabi imbes. Kailangang manggaling sa iyo ang insights. Hindi bilang beneficiary, kundi bilang staff. Kailangan namin ng totoo mong kwento. Napangiti si Lira kahit may luha sa gilid ng mata. Sir, pag kinuwento ko po lahat, baka hindi na kayo mag-invest sa ibang project. Baka puro kaming mahihirap na lang ang isipin ninyo. Baka iyon ang dapat matagal na naming ginagawa. Mahinang sagot ni Sev. Sa labas, habang nag-uusap sila, may isang lalaking nakakoat na dumaan. Hawak ang phone, nakikinig sa kabilang linya, si Rico Madrasto. Nakarating na sa kanya ang bulong-bulungan. Isang bagong empleyada galing sa karinderya malapit kay Sev. May family drama sa ospital na paboritong site ng foundation. Interesting, bulong ni Rico sa kausap sa telepono. Maghanda ka ng report tungkol dito, lalo na kung may angle na paboritong mahirap ang CEO. Alam mo naman, malapit na ang board review. Kinabukasan, maaga pa lang ay nasa foundation office na si Lira. Namamaga pa ang mata niya sa puyat at iyak, pero pinilit niyang ayusin ang buhok, isuot ang ID at numiti sa receptionist. Good morning, Miss Lira. Bati ni ate sa front desk. Ang aga mo. Uy, traffic daw po kasi ngayon. Palusot niya. Kahit ang totoo, halos hindi siya nakatulog sa kakaisip kung saan pa kukuha ng pambayad sa susunod na dialysis ni Ofelia. Pag-akyat niya sa second floor, nadatnan niya si Kyla sa maliit na meeting room. Nakalatag ang mga papel at mug ng kape. Uy, buti nakapasok ka, sabi ni Kyla, kagyat na nag-aayos ng upuan. Narinig ko kay Dr. Julian kagabi na na-extend na naman ang session ng nanay mo. Tumango si Lira. Pilip ng ngiti lang ang ibinigay. Oo ma'am, pero kakayanin, kailangan. Lira, umupo si Kyla sa tapat niya. Seryoso ang mukha. Handa ka ba sa mangyayari ngayon? May internal review kasi ang board tungkol sa program natin. Andun si Sir Sev, si Sir Rico, pati si Clarice para sa PR. Parte ka sa ipepresent natin. Napalunok si Lira. Ako po, pero wala pa po akong masyadong nagagawa. Ilang linggo pa lang po ako rito. Pero ikaw ang mukha ng pilot, tandaan mo, sagot ni Kyla. Yung konsepto mo sa lugaw at kape para sa bantay, pinupuri sa internal memo. Gusto nilang marinig mismo galing sa'yo. Huwag kang matakot ha, ikwento mo lang yung totoo. Huminga ng malalim si Lira. Totoo lagi iyon ang sinasabi niya sa sarili. Totoo ang hirap, totoo ang gutom, totoo ang pawis. Pero sa mundong ito, kung saan naka-blazer ang problema at naka-PowerPoint ang mga pangako, natatakot siyang baka hindi sapat ang totoo. Sa malaking conference room, halos manlaki ang mata ni Lira sa dami ng taong nakaupo. Nandoon si Miss Dina, si Sir Paulo, ilang department heads, at sa dulo si Sev, tahimik pero malinaw ang presensya. Sa kabilang gilid ng mesa, nakaupo si Rico Madrasto, may hawak na folder, nakakunot ang noo parang may balak ipakain sa lupa ang lahat ng hindi niya gusto. Sa gilid naman, abala si Clarice sa tablet niya, pila handa nang mag-type ng kung anumang magiging resulta ng meeting. Let's begin, wika ni Rico. Malamig ang boses. Agenda, status ng puso sa bantay pilot, financial implication at potential reputational risk. Kyla, you first. Tumayo si Kyla, kinuha ang clicker at nagpakita ng slide. May mga litrato ng mga bantay na kumakain ng libre, mga nanay na umiinom ng kape sa may waiting area at ilang feedback na kinuha nila. Sa unang 2 linggo, paliwanag ni Kyla, nakapagpakain tayo ng mahigit 100 bantay sa partner hospitals gamit ang minimal budget at partnership sa local vendors. Ang goal, mabawasan ang physical at emotional stress ng mga bantay na kadalasan ay walang panahon at pera para kumain ng maayos. Si Lira ang community liaison natin doon. Siya ang kumausap, nakinig at nag-ulat pabalik. Lumipat ang slide sa litrato ni Lira na nakikipag-usap sa isang matandang babae sa waiting area. May hawak na styro cup ng lugaw. Lira, tawag ni Sev. Mahinahong boses pero malakas sa buong kwarto.
Can you share what you saw on the ground? Tumayo si Lyra, ramdam ang panginginig ng tuhod. Hinawakan niya ang gilid ng mesa, hindi para magmukhang professional, kundi para huwag mabuwal. Sir, ma'am, panimula niya. Ang puso sa bantay po, sa papel. Parang simpleng pagkain lang. Pero sa ospital, iba yung bigat. Nakita ko po yung tatay na 2 araw nang hindi kumakain dahil inuuna niya yung gamot ng anak niya. Yung lola na kinapkap yung bulsa niya at napangiti nung sinabihan naming libre yung lugaw. Sa karinderya po ako galing, sanay na po ako makakita ng gutom. Pero iba po yung gutom sa ospital. Hindi lang tiyan ang walang laman, pati dibdib. Tahimik ang lahat. Maging si Rico, sandaling tumigil sa pag-flip ng folder. Bakit mo gustong ituloy ang program na to? Tanong ni Miss Dina. Praktikal na sagot, Lyra, hindi emosyonal. Huminga ng malalim si Lyra kasi po ang foundation na to, pangalan po ng Alcaraz Hangdala. Lagi po nating sinasabi na tulong para sa bayan. Pero kung hindi natin kayang simulan sa pinakaunang taong magigising sa sakit, ang bantay, kulang po tayo. Hindi po sobrang laki ng budget na hinihingi namin, pero malaki po ang balik sa tao. May nagtaas ng kamay sa kabilang dulo, si Rico. Interesting, aniya. Pero may isang concern ako. Nabasa ko sa report na isa sa mga pamilya ng beneficiary ay pamilya mo mismo, tama ba, Miss Ramos? Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa mukha ni Lyra. Opo sir, tapat niyang sagyot. Nanay ko po isa sa mga pasyenteng matagal nang nandito. Pero hindi po siya nakasama sa libreng lugaw program. Bawal po kaming humawak ng sariling case, policy po yon sa memo. Mahinang tugon ni Rico, sabay flip sa susunod na pahina. Pero may note dito na naka-avail ang nanay mo ng additional financial assistance beyond standard charity case. Approved daw yun, directly by the CEO. Nagbaling ang paningin ng lahat kay Sev. Ramdam ni Lyra kung paanong bumigat ang hangin. Tumuwid ang upo si Sev, hindi umiwas. Yes, mahinahong sabo niya. I personally approved a bridge assistance for her mother's dialysis within the discretionary fund allotted to the CEO for extreme cases. Extreme? Ulit ni Rico. Bahagyang may pagnisi. Marami tayong extreme cases, Severino. Bakit ang nanay ng staff mo ang napili? Hindi na nakapagsalita agad si Lyra. Para siyang nakahubad sa gitna ng kwarto. Bawat sugat niya ipinapakita sa projector. Pinisil niya ang sariling palad. Halos bumaon ang kuko. Because, sagot ni Sev, hindi na itinago ang tikas ng boses. She donated the exact blood type that saved my life. Had she chosen not to, none of us would be having this meeting with me in this seat. Don't worry, nakalista sa ledger ang bawat sentimo at wala sa kanila ang lumagpas sa limitasyon ng discretionary fund. Aba, at least honest, sagot ni Rico, pilit na nakangiti. Pero hindi ba't delikado sa reputasyon kung kumalat na ang CEO ay magbibigay ng special treatment? Sa personal savior niya, lalo na ngayong pinapasok mo pa siya sa foundation, sa posisyon na mataas ang visibility, nakaramdam si Lyra ng hilo. Parang gusto niyang sumingit, sabihing hindi niya alam. Hindi siya nakisawsaw sa pera, hindi siya humingi. Pero hindi siya makagalaw. Natatakot siyang baka lalo lang sumamang tingin sa kanya. Rico, singit ni Kyla, hindi na nakatiis. Lahat ng assistant sa pamilya ni Lyra ay may papeles. Wala ritong limpak-limpak na cash under the table. At saka, kung pinag-uusapan natin ang reputasyon, hindi ba magandang makita na tumutulong ang foundation hindi lang sa malalaking project, kundi sa totoong taong nagligtas sa CEO? Maganda sa press release? Oo. Sagot ni Rico, pero iba ang press sa board. May mga investor na pwedeng magtanong. So kung gusto naming matulungan ang pamilya namin, kailangan muna naming iligtas ang buhay ng CEO? Delikado ang presidente, Kyla. Tahimik si Seb sandali. Saka dumiretso ang tingin kay Rico. Kung may issue ka sa kung paano ko ginamit ang discretionary fund ko, aniya, ilatag mo ng maayos sa audit committee.
Hindi sa harap ng staff na para bang sinasabi mong nanghingi sila o nang abuso. Sumabat si Clarice. Mahinahong boses pero matalimang laman. Sir, with all due respect, hindi lang po ito usapin ng numbers. Imbakan din po ito ng narrative. Kasi once lumabas yan, pwedeng maging headline. CEO saves waitress mother after she saved his life. Romantic, yes. Pero pwedeng maging target din ng mga taong handang mag-twist ng kwento. CEO uses charity funds for personal debt. Napayoo si Lira. Parang bawat salitang romantic, waitress, personal debt ay latay sa balat niya. Hindi niya hiningi ang mga ito. Ang gusto lang niya, mabuhay ang ina. Ang dugo na ibinigay niya, hindi para sa kapalit. Pero ngayong nakaharap siya sa maraming mata, parang lahat ng kilos niya kinakalkula. Kung ganon, mahinahong sagot ni Sev kay Clarice. Trabaho mo bilang PR na ayusin ang narrative, hindi sumakay sa pinakamasamang bersyon nito. At trabaho ko bilang CEO na siguraduhin na ang discretionary fund ay ginagamit hindi lang sa mga proyektong maganda sa kamera, kundi sa mga kasong makatwiran kahit walang nakatinging kamera. Nagkatinginan ng board members. Si Miss Dina nagtaas ng kamay, tila sawang sa bangayan. I suggest, sabi ni Miss Dina, na sa halip na patagalin ito, maglagay tayo ng malinaw na guidelines. Pwedeng tumanggap ng assistance ang immediate family ng staff, basta dumaan sa tamang proseso at hindi lumalampas sa limit. In this case, tapos na ang assistance, documented naman. Ang tanong na lang, may tiwala ba tayo na hindi aabusuhin ng staff na to ang posisyon niya? Doon napalingon ang lahat kay Lira. Miss Ramos, sabi ni Rico, nakatitig, simple lang. Kung hindi ka nabibigyan pa ng kahit anong personal na tulong mula sa foundation simula ngayon, at ikaw mismo ang magbabantay sa mga panukala para sa iba, kaya mo ba? Huminga ng malalim si Lira, pinahid ng palihim ang luha sa gilid ng mata. Sir, mahinahon pero matatag niyang sagot. Kahit hindi po ako bigyan ulit, lalaban pa rin ako para sa nanay ko. Kaya po ako nagtatrabaho. Kung naitulong man na dumating, pasasalamat. Kung wala, hindi po ako magagalit sa foundation. Pero kung ang tanong niyo po ay kung kaya kong magbantay ng matino para sa iba, tumuwid siya ng upo. Tiningnan si Rico sa mata. Sanay po akong mauna sa kulang. Mas madali po sa akin magbigay kaysa humingi. Kaya po, oo, kaya po. May katahimikang sumunod. Sa dulo ng mesa, bahagyang ngumiti si Sev, hindi bilang CEO, kundi bilang taong nabuhayan sa sagot niya. Then it's settled. Si Miss Dina na ang kumilos. Document the assistance, close the case, clarify guidelines. At tungkol sa posisyon ni Miss Ramos, I'll retain her, putol ni Sev. Diretso ang boses. Hindi dahil sa dugo, kundi dahil sa trabaho. Yung dugo, utang na loob ko yon. Yung posisyon, ipinaglalaban niya ngayon sa harap natin. Hindi pa man tapos ang meeting, alam na ni Lira, mas lalala pa ang titig sa kanya ng ilan, lalo na ni Rico at Clarice. Pero alam din niya na sa unang pagkakataon sa buhay niya, hindi lang siya batang sanay sa kulang o waitress sa gilid ng ospital. Kahit ginagawan siya ng kwentong hindi niya sinulat, nagsisimula na rin siyang sumulat ng sarili niyang pahina. Kahit masakit, kahit puno ng pagsubok, pagkatapos ng mabigat na meeting sa board, parang mas lalong lumalim ang buntong hininga ni Lira sa bawat paglabas niya ng elevator ng foundation. Hindi dahil pinagsisihan niya ang mga sinabi niya, kundi dahil ramdam niyang mas marami ng matang nakatingin sa kanya ngayon, hindi na lang bilang bagong staff, kundi bilang yung waitress na pinagtatalunan sa boardroom. Wey, bungad ni Kyla habang sabay silang naglalakad papunta sa pantry. Okay ka lang ba? Halos sabong yung meeting kanina. Kinabahan po ako, aminado si Lira. Hawak pa ang folder ng mga report. Pero mas natatakot akong hindi magsalita. Kasi parang kung tatahimik ako, mas madaling isipin na totoo yung bintang. Umupo sila sa maliit na mesa sa pantry. Inabutan siya ni Kyla ng kape. Sanay ka ba sa ganyan? Tanong ni Lira. Yung pinag-uusapan ka habang nandun ka? Umirap si Kyla. Pero may ngiting pagod. Sa corporate world, araw-araw. Pero iba pa rin yung sayo. Dala-dala mo kasi hindi lang pangalan mo, pati nanay mo, buhay mo.
Ang mahalaga, Lyra, hindi ka nagsinungaling. Doon sila mahihirapan. Bago pa makasagot si Lyra, sumilip sa pintuan si Clarice. Naka-cross arms at may hawak na tablet. Ladies, mahinahong wika nito. May minute ka ba, Lyra? Kailangan ka ng PR para sa isang bagay. Nagkatinginan sina Lyra at Kyla. Tumayo si Lyra, hawak pa rin ang baso ng kape. Opo, Ma'am Clarice. Sa maliit na meeting pod, inikot ni Clarice ang tablet at ipinakita kay Lyra ang draft ng isang article. May media partner tayong gustong gumawa ng human interest piece. Paliwanag ni Clarice. Ang angle, from waitress to lifesaver, the woman behind the CEO's second life. Maganda yan sa foundation, sa blood donation campaign, at sa brand. Pero bago ko i-confirm, gusto kong marinig kung komportable ka. Binasa ni Lyra ang mga linya. Isang mahirap na waitress ang nag-donate ng dugok sa bilyonaryong CEO ng Alcaraz Holdings. Kapalit ng kabayanihang ito, natanggap siya sa foundation at nabigyan ng tulong ang kanyang pamilya. Kumirot ang sikmura niya. Hindi dahil hindi totoo ang ilang bahagi, kundi dahil parang may kulang. Ma'am, maingat niyang sabi, nakakataba po ng puso yan, pero parang masyado pong nakatutok sa kapalit. Parang ang dating, nag-donate ako tapos may price tag sa dugo. Hindi po ganun ang gusto ko makita. Tumigil sandali si Clarice. Pinag-aaralan siya. Lyra, ganito gumagana ang kwento sa media. May hero, may bilyonaryo, may kapalit. Kung masyadong generic, walang magbabasa. At kung walang magbabasa, walang magdodonate ng dugo. Pero ma'am, sagot ni Lyra, mas matatag na mayon. Hindi po ako nag-donate dahil may ini-expect ako kapalit. At ayaw ko pong isipin ng ibang mahihirap na kailangan nilang iligtas ang buhay ng mayaman bago sila matulungan. Baka imbes na ma-inspire, mas mabad trip pa sila. Napangiwi si Clarice. So ano ang gusto mong makita? Huminga ng malalim si Lyra. Kung pwede po, gawing mas pantay. Hindi lang yung waitress at bilyonaryo. Pwede bang isali yung ibang donor? Yung mga bantay na tumatanggap ng lugaw? Yung mga doktor at nurse? Hindi lang naman to kwento ko eh. Kwento to ng lahat ng nasa ospital. Tahimik si Clarice na nilang segundo. Sa huli, tumikhim siya at tumango. Kahit halatang hindi sanay mag-adjust. Fine, sabi niya. Ire-rewrite ko, pero kailangan pa rin ng muka. Hindi ka pwedeng mawala sa frame, Lyra. Pwede naman pong may muka pero hindi po kailangan muka ko lang, sagot ni Lyra. Kaysa po sa from waitress to, baka pwedeng mula sa kusina hanggang sa ospital, mga taong pumipigil sa pagod ng bantay. Bahala na po kayong gawing maganda sa Ingles. Napataas ang kilay ni Clarice. Marunong ka ring mag-title ha? Sanay na po sa menu, ma'am. Tipid na biro ni Lyra. Sa tagpong iyon kahit ayaw aminin ni Clarice, may munting respeto siyang naramdaman. Hindi madalas may staff na kayang kumontra sa narrative niya nang hindi bastos. Ilang araw ang lumipas, si Lyra ay halos araw-araw nasa ospital. Minsan naka-slacks at ID, minsan naka-ponytail at nakasimpleng blouse. Pero palagi, bit-bit ang notebook at listahan ng mga bantay. Kuya Carlo, tawag niya sa isang tatay na bantay sa pediatric ward. Kumain na ba kayo? May inilabas na lugaw sa community corner. Libre po. Ay iha, ngiti ni Kuya Carlo. Namumugto ang mata. Salamat ha, kahit yung amoy lugaw lang, nakakagaan ng loob. Sa sulok, nakaupo si Lolang Tasing, kasama ang apo nito. May paper cup ng kape. Sabi ko sa'yo apo, tawa nito. Sikat na yang si Lyra. Dati sa karinderya lang yan. Ngayon, may foundation pa pero pareho lang siya magdala ng pagkain. Mababait. Hindi napigilan ni Lyra ang mapangiti kahit pagod na. Pinunasan niya ang pawis sa noo. Nagtanong sa isa pang bantay. Nagsulat ng mga obserbasyon. Kulang sa upuan. Walang sapat na charging area. Bantay na sumasakit na ang likod. Sa isang sulok, pinagmamasdan siya ni Sev. Nakatayo siya sa hindi kalayuan. Kasama si Kyla, nagre-review ng hospital visit schedule. Tingnan mo yan, mahinang sabi ni Sev kay Kyla. Hindi siya nagpa-picture, hindi siya nagpa-front. Ginagawa lang yan trabaho niya. Oo, sagot ni Kyla. At kahit ilang beses ko lang tanungin kung pagod siya, lagi niyang sagot, mas pagod po yung mga bantay. Napangiti si Sev. Iyon ang problema sa ganitong klasing tao. Hindi marunong umatras.
kahit kailan. Problemang maganda, sir. Tugon ni Kyla. Pero may isa pa tayong problema. Binuksan nito ang phone at ipinakita ang isang post na kumakalat sa social media. Blurred na litrato ni Lyra na nag-aabot ng lugaw sa isang lola. May caption na, sabi nila waitress lang. Ngayon, siya ang nagpapakain sa mga bantay na walang pambili. Salamat ate. May mga nagko-comment ng sana all. Recruit pa kayo ng katulad niya. At buti pa foundation ninyo, hindi puro press release. Hindi ito galing sa atin, paliwanag ni Kyla. Mukhang bantay mismo ang nag-post. Organic sir, pero magiging malaking kwento to. Hindi maiwasang ngumiti ni Sev pero alam niyang may sasabihin si Clarice mamaya tungkol sa uncontrolled narrative. Kinagabihan, matapos ang rounds, naabutan ni Lyra si Sev sa rooftop garden ng Foundation Annex. Ahimik itong nakatayo sa gilid, nakatingin sa mga ilaw ng lungsod na parang iniisa-isa. Ay sir, gulat ni Lyra nang ma-realize na hindi lang siya mag-isa. Pasensya na po, akala ko walang tao dito. Dito lang po kasi ako humihinga minsan. Huwag kang mag-sorry, sagot ni Sev, nakangiti. Hindi ko pag-aari ang hangin bipo, kahit pa nakapangalan sa amin yung building. Tumawa si Lyra ng mahina, sabay lumapit ng may kaunting distansya. Pagod din po kayo? Lagi sagot ni Sev, diretsahan. Pero kakaiba yung pagod niya yun. Dati pagod sa numbers, ngayon pagod sa kwento. Kwento po? Tanong ni Lyra. Kwento mo. Kwento ng nanay mo. Kwento ng bawat bantay na nilalagyan natin ng lugaw. Sagot niya. Ang dali palang magsabi sa board na, this is for CSR, for brand, for investor confidence. Pero pag nandoon ka sa ward, makikita mo, wala sa vocabulary ng mga tao doon yung CSR. Ang laman lang po ng vocabulary nila, bayad, utang, dok, kailan, pag-asa, dagdag ni Lyra, tsaka gutom. Hindi nawawala. Tumahimik silang sandali, pinagmamasdan ang mga ilaw sa ibaba. Sa distansyang iyon, halos hindi makita ang riles, ang barong-barong, ang yumang karinderya. Parang kinainan lang ng liwanag ng syudad. Lyra, maingat na sabi ni Sev, pasensya na sa nangyari sa meeting. Hindi ko napigilan si Rico na gawin kang halimbawa. Umiling si Lyra. Hindi ko po wayo sinisisi. Alam ko po, trabaho nila yon. Natakot po ako, pero mas natatakot akong isipin nila na tahimik lang ako habang pineperahan ko yung foundation. Hindi ako ganun, sir. Alam ko, sagot ni Sev, seryoso ang tingin. At kung may taong magsasabing ganun ka, ako mismo ang unang babangga sa kanila. Napatawa si Lyra kahit may luha na sa gilid ng mata. Huwag naman po kayong makipagbanggaan. Baka ayo pa masisi. Sanay na po ako sa ganito. Sa riles pa lang, pag may nag-aaway, tahimik lang ako. Pipiliin ko na lang kung ano ang kaya kong ayusin. Pero hindi na ito riles, sagot ni Sev. At hindi ka na invisible. Nakikita ka na ng mga tao, ng mga bantay, ng board, ng social media ng foundation. Sa ayaw mo't sa gusto, maepekto ka na sa kwento namin. Sir, natatakot po ko sa ganyang kwento. Tapat na sagot ni Lyra. Baka lumaki ng lumaki, tapos mawala yung simpleng dahilan kung bakit ako nag-donate ng dugo noon. Gusto ko lang naman pong may mabuhay, hindi po para maging bida sa kahit kaninong buhay. Napangiti si Sev, malungkot pero may halong paghanga. Siguro yun na ang dahilan kung bakit ka magandang maging bida. Kasi hindi mo siya hinihingi sa mga ilaw ng siyudad at malamig na hangin sa rooftop. Hindi pa nila alam na sa ibaba, sa isang opisina, may draft ng press release na pinapaganda ni Clarice. Hindi na tungkol sa waitress na binigyan ng kapalit, kundi tungkol sa mga ordinaryong Pilipinong nagdadala ng pagkain at pag-asa sa bantay. Nasa gitna pa rin ang larawan ni Lyra. Pero ngayon, kasama na niya si Kyla, si Chef Ramon, sa isang litrato sa karinderya at ilang bantay na nakangipi habang may hawak na styro cup. At sa isang sulok ng ospital, habang mahimbing na natutulog si Ofelia, nakapatong sa dibdib nito ang rosaryong dati hawak ni Lyra sa donation room. Sa bawat tibok ng puso ng anak niya sa rooftop at sa bawat pag-ikot ng makina ng dialysis, tahimik na umaandar ang kapalaran. Palayo sa riles, palapit sa mundong hindi pa sanay kay Lyra, pero unti-unti na niyang natututunang harapin.
Lumipas ang 2 taon. Hindi na bago kay Lira ang amoy ng disinfectant ng ospital, ang tunog ng makina at ang yabag ng mga bantay sa koridor. Pero ngayong araw, kakaiba ang bigat sa dibdib niya. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa alaala. Nasa loob siya ng maliit na function room sa ospital. May tarp sa likod na may nakasulat, "Puso sa Bantay, 3th anibersaryo." Sa harap, may mesa na puno ng styro cups ng lugaw, pandesal at libreng kape. May ilang bantay na nakaupo, ilang nurse at staff, at sa gitna nakatayo si Lira na may hawak na microphone. "Good morning po sa inyong lahat." Panimula niya, bahagyang nanginginig pero pamilyar na ang ganitong pakiramdam. "Ako po si Lira Ramos, dati pong waitress sa kusina ni Tia Mila, sa tapat ng ospital na to. Ngayon, community program lead na po ng Puso sa Bantay. Pero sa totoo lang, hindi nagbago yung puso ko. Mahilig pa rin magpakain sa mga gutom." May mga mahinang tawa mula sa audience. Sa likod, nakaupo si Kayla at ilang staff, nakangiting proud. Sa kabilang gilid, si Clarice, hawak ang camera crew ng partner media. Nakamasid, pero ngayon ay hindi na palaban ng tingin. Sanay na sa presensya ni Lira at marunong nang tanggapin na hindi kailangang pabidahin sa scripted lines ang isang taong natural ng kwento. 2 taon na po ang Puso sa Bantay, pagpapatuloy ni Lira. Mula sa maliit na corner na may libreng lugaw at kape, nandito na po tayo. 6 na ospital, 3 lungsod, at libu-libong bantay na kahit papaano, nabigyan natin ng pahinga, kahit sandali lang. Napatingin siya sa gilid, saan nakapaskil ang ilang litrato. Si Lolang Tasing na nakangiti, buhay pa rin, pero mas mahina na. Si Jonas na mayon ay naka-uniforme na ng senior high. May hawak na certificate ng scholarship mula sa foundation. Ang mga grupong bantay na nakangiti sa harap ng mga mesa ng pagkain. Dati, dagdag ni Lira, lumalim ang boses. "Ako po yung bantay. Ako yung umiiyak sa oridor habang iniisip kung may pambayad pa ba sa dialysis si nanay. Ako rin po yung nagdidilang anghel sa dugo. Hindi dahil malinis ang record ko sa buhay, kundi dahil may pagkakataong dumating at hindi ko inindang namumutlal ako." Sandali siyang natigilan. Hinawakan ang rosaryong nakasukbit sa leeg, ang parehong rosaryo na hawak niya noon sa donation room. Ngayon, ngiti niya. Wala na po si nanay. Sumuko na po ang katawan niya. Pero hindi po yung laban namin. Bago po siya nawala, nasabi niya sa akin, "Anak, na yung nakalabas ka na sa Riles, huwag kang bumalik sa pagkakulong. Pero huwag mo ring kakalimutan kung saan ka galing. Kaya nandito po ako ngayon, hindi para magmukhang bida, kundi para ipaalala. Kahit mahirap ka, hindi ibig sabihin wala kang pwedeng ibigay. Minsan dugo, minsan oras, minsan lugaw lang. Pero may halaga, may ilan nang umiiyak sa mga bantay." Si Kuya Carlo, na 2 taon nang pabalik-balik sa ospital, tahimik na pinupunasan ang mata. May mga nurse ding tahimik na pumapalakpak. Sa likod ng room, tahimik na dumating si Sev. Nakasimple lang na puting polo at slacks. Hindi na siya nagdadala ng entourage kapag ganitong okasyon. Natuto na siya kay Lira na minsan, nakakaistorbo ang sobrang formal. Umupo siya sa gilid. Pinanood ang babae na minsang naging donor, naging staff. At ngayon ay naging muka ng programang binago rin ang pananaw niya sa negosyo. Sa lahat po ng bantay na nandito, pagtatapos ni Lira, "Hindi ko po sasabihing maging matapang lang kayo kasi alam kong pagod na kayo. Ang sasabihin ko na lang po, kung nahihirapan kayo, sabihin nyo. Kung nagugutom kayo, lumapit kayo sa amin. Hindi po kayo sagabal. Dito po, kayo ang rason kung bakit umiikot ang programa nito." Nagpalakpakan ng mga tao. Pagkababa niya ng mikropono, halos sabay-sabay lumapit ang ilang bantay para magpasalamat. May nagpa-picture, may nag-abot ng maliit na prutas, may nagkwento ng sarili nilang hirap. Sanay na si Lira sa ganitong atake ng mga kwento. Bit-bit niya ang bawat isa, parang lumang resibo na ayaw niyang itapon. Pagkatapos ng programa, nakahanap si Sev ng pagkakataon na makausap siya sa may likod ng function room. Malapit sa bintanang tanaw ang lumang gusali ng ospital. "Maganda yung speech mo," bungad ni Sev, nakatukod ang kamay sa bulsa. "Hindi scripted, mas totoo.
Hindi po kasi ako marunong sa script, sir. Sagot ni Lira, nakangiti. Pero marunong po ako magkwento ng totoo. Mas madaling tandaan yun. Mas mahirap din minsan, tugon ni Sev. Pag totoo, mas masakit. Tumango si Lira na patingin sa langit-langitan ng hallway. Nasasanay din po sa sakit. Sa riles pa lang araw-araw may sugat. Ngayon, iba na po yung sugat. Hindi na lang sa balat pati sa puso, sa isip. Pero may gamot din pala doon. Tao rin. Kasama na rin doon yung taong marunong magsabi ng huwag. Sa PR, biro ni Sev bahagyang natawa. Si Clarice, hindi pa rin makamove on sa pag-edit mo ng headline dati. Pero aminado siyang mas tumalab yung artikulong pinalihis mo sa hero love story kaysa kung sinunod natin yung luma niyang draft. Hindi po ako nag-edit, sir. Sagot ni Lira. Natatawa. Nagsabi lang ako ng tayaw ko. Sabi ni Ma'am Kyla, marunong daw po yun. Yung kayang tumanggi ng may respeto. Marunong ka dyan. Sang-ayon ni Sev. At dahil marunong kang tumanggi, kailangan mo ring matutong tumanggap. Napakunot ang noo ni Lira. Tanggap po, iniabot ni Sev ang isang sobre. Hindi mamahaling sobre ng kontrata. Simple lang, may logo ng foundation. Ano po to? Tanong ni Lira, di agad kinuha. Basahin mo mamaya, sabi ni Sev. Pero para malinaw na rin dito, Lira, hindi ka na lang community liaison. Effective next month, ikaw na ang program director ng Puso sa Bantay. Hindi ka lang taga-implementa. Ikaw na ang magdedesisyon kung paano lalawak ang programa, saan mauuna, kaninong boses ang uunahin. Nanlaki ang mata ni Lira. Ha? Sir, hindi po ako graduate. Wala po akong alam sa mga technical. Hindi kita gagawing CFO, putol ni Sev, nakangiti. Hindi mo kailangang mag-solve ng algebra sa board. May Kyla ka, may team ka. Ikaw ang puso ng programang to. Sila ang utak sa mga papel. Pag pinagsama yon, doon ako naniniwalang may mangyayari. Parang biglang bumalik sa kanya ang gabing nag-donate siya ng dugo. Ang kaba, ang karayom, ang malamig na kwarto. Ngayon, ibang klasing tusok ang naramdaman niya. Hindi sa braso, kundi sa puso. Sir, halos paos ang boses ni Lira. Sigurado po ba kayo? Ang dami pong mas qualified. Lira, seryosong tugon ni Seb. Kung qualification lang sa papel ang bibilangin, matagal ka ng talo. Pero kung buhay at karanasan ang pag-uusapan, wala silang panalo sa'yo. Hindi ko hinihinging paniwalaan mo ko agad. Pero sana, tanggapin mo yan bilang pagpapatuloy ng utang na loob ko. Hindi sa dugo, kundi sa pagbagong ginawa mo sa foundation. Sandaling natahimik si Lira. Saka marahang kinuha ang sobre. Kung tatanggapin ko po to, sir, tanong niya. Hindi na po ba ako yung mahirap na waitress sa kwento ninyo? Ngumiti si Sev, nakatingin sa kanya hindi bilang boss, kundi bilang taong pinili ng makita ang pagkatao niya. Sa akin, sagot niya, hindi ka na kailanman naging lang. Hindi ka waitress lang, hindi ka donor lang, hindi ka staff lang. Ikaw si Lira Ramos, tao, anak, ate, at ngayon direktor. Napangiti si Lira, kahit umaagos na ang luha sa gilid ng mata. Ang tsaka ko po sigurong tingnan. Umiiyak sa ospital na parang wala ng bukas. Tapos narito tayo ngayon. Natatawa iyak niyang sabi. Nasa gitna pa rin ang ospital pero iba na po yung hawak kong papel. Dati resibo, biro ni Sev. Ngayon programa. Habang pauwi si Lira sa maliit na inuupahan nilang apartment, hindi na barong-barong sa riles, kundi simpleng unit sa lumang building na malapit pa rin sa ospital. Kasama niya sa jeep sina Makoy at Rowena. Ate, pag naging direktor ka na, asar ni Rowena, magpapasok ka pa kaya ng kapatid mo sa opisina? Baka kailangan ko na ng appointment. Wala akong pakialam kung direktor siya o Reyna, sabat ni Makoy, nakangiti. Para sa akin, siya pa rin yung ate kong umiiyak sa kusina kasi hindi marunong mag-budget. Pero proud ako sa iyo, ate. Grabe yung inakyat mo. Natawa si Lira, hinapit sila pareho. Baliw, hindi ako aakyat mag-isa. Hinila niyo o pataas? Si nanay, si Tia Mila, si Chef Ramon, si Jonah, kayo. Kahit si Sir Sev, si Ma'am Kyla, pati na rin si Ma'am Clarice at si Sir Rico kahit pasakit sila minsan. Lahat sila parte ng hagdanan. Pagbaba nila ng jeep, nadaanan nila ang luma nilang barong-barong sa tabi ng riles. Ngayon ay tinitirhan na ng ibang pamilya.
May batang nakaupo sa harap, naglalaro ng tansan. Lumapit si Lira. Ngumiti. Uy, ingat ka dito ah. Huwag kang masyadong lumalapit sa Riles. Pag nagkasugat ka. Sandali siyang tumigil. Napangiti ng malalim. Balang araw, baka yung sugat mo maging dahilan pa ng pagbabagong hindi mo inaasahan. Hindi naintindihan ng bata ang sinabi niya, pero ngumiti ito pabalik at tumango. Sa puso ni Lira, alam niyang hindi na mawawala ang hirap sa mundo. Lagit-lagi, may gutom, may sakit, may luha. Pero alam na rin niya ngayon na may mga taong pwedeng pumagitna. Mga taong handang magbigay ng dugo, oras at puso. At kung paano nagsimula ang lahat sa isang bag ng dugo para sa isang lalaking hindi niya kilala, ngayon, ang dugo at buhay na iyon ang naging tulay para sa mas malawak na kwento. Kwento ng mahirap na waitress na hindi lang nagligtas ng bilyonaryong CEO, kundi tumulong ding magbago ng sistema na matagal nang sanay na tumingin sa mahihirap bilang istatistika, hindi bilang tao.